Yan mga lods, nagdulot ng kilap. Yun isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga idol. Live tayo ngayon, time check, 4:24 PM. So, ayun, matagal-tagal tayong hindi nakapag-live, ilang days. At tayo ay medyo inalat pagdating sa ating wifi. Yung wifi kasi natin mga lods, kagabi lang naayos, alas 9, kaya matagal tayong hindi nakapag-live. Kaya sa lahat ng mga nakaantabay at nakatutok sa atin, kung nabigla kayo at ilang araw tayong hindi nakakapag-live, so medyo problemado kami sa aming signal, no? So ano kasi, mahirap ang signal dito sa amin kapag wala kang wifi. Kaya ayun, medyo nag-iipon-ipon tayo para makabili ng Starlink. No, sana makabili tayo ng Starlink wifi para kahit sa ang sulok ng mundo, kahit kaduluduluhan ng kabundukan ay meron tayong signal dahil tayo ay naka-Starlink. San man tayo mapunta, so dala-dala natin yung Starlink. Meron kasing outdoor mga idol, may mga outdoor na Starlink. Pwedeng ilagay sa sasakyan, pwede mo rin ipasok sa bahay pag gagamitin mo. So, iyon. Sara ko lang yung pinto kasi may umaawit. Yan, sana hindi na ganong rinig dito sa loob. Kasi baka tayo ay ma-restrict. So yun, antay lang tayo. Antabay lang tayo ng bahagya. Para, yun, nasa 26 ang viewers natin. Nasa 26 viewers yung nanonood sa ating live ngayon. So yun, at kamusta naman kayong lahat? Shoutout muna tayo, Larry Sabando, shoutout sa'yo. Nilsa Pequena, shoutout sa'yo. Ronilio Rosales, shoutout sa'yo. Ulysses Sayson, shoutout sa inyo. Ivan Xiao Jan, shoutout sa inyo. El Guapito Guapo, shoutout din sa'yo. Darren Goliath, shoutout. Rolly B. Uranda, shoutout din sa inyo. So, Boyless Richard, shoutout sa'yo. At yun, isang mapagpalang hapon din sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood. Yung liver ponere at pardasyon, ano po mas malakas? So, si Joaquin Tuason, ang tinatanong mo dito ay sa dalawang klase ng libro na to. Ito ay libro ng kaliwa, no? So, sa pangkukulam, paninigal po at pamimerwisyo. Kung tatanungin mo ako kung anong malakas dito sa dalawa na to, alam nyo yung mga gamit o mga orasyon, yung lakas ng, sabihin natin yung lakas, malakas yan. Malakas yan, hindi pagkukumpara kung ano dun sa mga gagamitin mo ang malakas. Depende. Ang tanging kasagutan yan, depende sa gagamit. At depende sa paggagamitan. So masasabi natin na yung mga pangkukulam, pamiminsala o pamimerwisyo, malakas yan doon sa mga taong walang kaalaman. Pero kung susubukan sa mga katulad namin na kumbatero, hindi uubra yan. Kahit ni katiting, no? Sa amin may mga karanasan na pagdating dyan, kahit liver ponere pa yung gamitin mo, no? Yung may bungo na may nakadipa, no? Sinasabi matitinding gamit ko, no? May aklat nga ako noon,
nung ako'y namimirwisyo pa, ang aklat ko noon, alam mo yung aklat ng ultimatum? No? Yung sinasabi nating todasan. Meron din mga orasyon doon na ginagamit at mga ritual na on the spot. Kapag ka na ritual lang ka, hindi ka naabutin ng kinabukasan. So masasabi kong matindi yun nung namimirwisyo pa ako. Pero alam nyo ba, na kahit anong tindi niyang panimirwisyo na ginagawa ng isang tao upang kukulam, is hindi ko kinakatakutan yan, ano man uri yan. No, sinasabi ko nga na mayroon na sa akin gumawa ng ganyan eh. May gumawa sa aking grupo pa. No, hindi tayo natakot, hindi tayo nangilag dyan. Kahit subukan ako, wala akong takot sa mga yan. Kasi unang-una, subok na. Hindi na dapat subukin pa. Pero kung tinatanong mo sa akin kung ano ang malakas dyan sa dalawang uri ng binanggit mo na yan, na pangkukulam at paninigal po na yan, kung ano ang malakas, depende, ang sagot dyan, depende dyan sa gagamit. No, kahit na pardasyon lang yan, o tinatawag natin na Gismundos na ginagamit, no, alam naman natin na ang Gismundos ay sa pangkukulaman din ng mga aklat na yan. Pero, ang tanging masasabi ko dyan, wala sa libro ang lakas ng isang tao. Wala dun. Nasa pagpapaobra yan. At magiging malakas lang naman yung mga yan sa mga taong hindi marunong sa spiritual. Pero kung naisubukin sa mga katulad namin, eh kahit na isang buong libro yan, nabasahin mo kahit ngayon, ibuga mo sa akin dito, o tigalpuin mo ako dito, itatawanan ko lang yan. Depende sa paggagamitan mo yung lakas niyan. Kung nasa spiritual ang paggagamitan mo yan, kahit liber ponere pa yan, no? Kahit nunong kamatayan pa yan, kung talagang wala rin kaalaman sa spiritual, ay talagang may kalalagyan. Pero yun nga sinasabi natin, ang lakas ng kadiliman ay nagmula lang sa lakas ng kalangitan. Sa Diyos pa rin ang galing yung mga lakas na yan eh. No, sino ba naglalang dyan sa mga dyablo? Sino ba lumalang sa mangkukulam? Sa mambabarang, sino ba naglikha dyan? Ang Diyos pa rin. Kaya walang katapat ang karunungan ng Diyos, lalo na kung liwanag. Kaya hindi isang salitang, hindi ako tinatayo ng balahibo sa mga ganyang klase ng sabihin kung ano malakas yung ganyan, ano malakas sa ganito. Sa akin, isa lang uri ng mga laruan ko yan. Yung mga gumagamit na yan. Once na nahuli ko yan, at napasampa ko yan, kahit hindi ko na kailangan tanungin kung anong kailangan libro ginagamit nila, kung anong karunungan nila. Kapag ginilitan ko talaga yan, at buti nga ngayon, hindi na ako nagkukulong sa garapon eh. Dati nag-a-actual ako, nagkukulong ako sa garapon, at nakikita mismo ng mga viewers kung paano ko kinukulong sa garapon. No, nakikita, hindi yung kulong-kulungan lang. No, tinigil ko lang yon kasi nung naglabas kami ng mga kinukulong sa garapon, live, ang dami na rin naglabas na kukulong kita sa garapon, ipinambabanta nila. Sabi ko, pagka mga ganitong klaseng tao, no, yung mga ginagaya, akala nila tricks lang, akala nila salita lang. Pag sinabi mo may kinulong ka sa garapon, kailangan patunayan mo sa live yun na mayroon talagang laman. Hindi lang may third eye ang nakakakita ng may kinukulong sa garapon, kahit isang simpleng tao. Kaya dun sa katanungan mo, brother, kung ano malakas dyan sa dalawa na yan, wala. No? Wala. Itanong mo yan dun sa mga tao na walang alam sa spiritual. Yun lang ang tanging masasabi ko. Kapag wala silang alam sa spiritual, sabihin malakas ka. At hindi basta-basta, hindi porkit may libro ka niyan, hindi porkit may aral ka niyan, sabihin malakas ka na. Hindi basihan ng libro pagdating sa spiritual. Nasa pagpapaobra yan. No? Kaya hindi isang uri ng panakot yung ganyang mga salita. Kasi yung mga ganyang uri ng panakot, gawain ng mga bata yan at baguhan sa spiritual. Yun lang ang masasabi ko. Alam mo namang gagamot ako, bigla kang magtatanong dito kung ano malakas sa gamit mo. So ako, ang tanging masasabi ko, sino ba yung nagtanong dito? Joaquin Tuason, no? Yung liber poneri at pardasyon, ano po mas malakas? So ikaw ang nagtanong, Joaquin Tuason. Kung ako tatanungin mo, wala. Wala. Kasi kahit na sa akin, kung ako tinatanong mo parang ang ibig mo sabihin, parang tinatakot mo ako sa gamit mo. Ako magsasabi sa'yo, wala.
Kasi kung malakas yung gamit mo, bumira ka na. Kahit dito pa lang sa live, gawin mo na. No, ganun lang kasimple. At sa akin, pagkagawa ng kasamaan, walang malakas dyan. No? So yun lang. Pinakapayo ko lang. At yung karunungan ng mga ganyan, dapat itinatago yan. Kung talagang legit kayo. No? Hindi yung ipinagmamalakit pa, proud kayo na mangkukulam kayo. Proud kayo na may minsala kayo. Eh baka pagka nahuli ka isang beses, hindi mo na kayang magbanggit sa sarili mo na may karunungan ka ng pardasyon at liber poneri. Diba? So ganun lang kasimple yun. At sa akin, ang karunungan ay hindi ka ipinagmamalaki kung ito ay sa gawa ng pamiminsala. Kasi parang, ano yan eh, parang sa dating dito, alam mo na manggagamot ako, sa akin mo pa itinatanong. So, ang ibig sabihin ba, tinatakot mo ako sa itinatanong mo? Eh, sa akin, hindi. Walang malakas dyan. Kahit subukan mo pa ngayon. Diba? Habang nakalive ako rito, birahin mo na ako. Kung talaga may ibig kang sabihin. Kaya lang, kung susubukan mo ko, dapat handa ka rin makipagsubukan sa akin. Ganun lang kasimple yun. Hindi ako malakas, hindi ako magaling. Sa akin lang, ang mga ganyang uri ng karunungan at ganyang uri ng katanungan, eh parang pagtataas lang ng upuan yan. Parang gusto mo lang ipagsigawan sa comment section na may karunungan ka pagdating sa itim na kakayahan. Tama ba kapatid? No? So wag ganun. Kung may kaalaman ka, may ganyan ka na karunungan sa paninigal po o pambira, eh, itago mo na lang yan. Yun lang masasabi ko. At kung bibira ka, hindi mo na kailangan sabihin. Gawin mo agad. Kasi baka maunahan ka pa ng taong pinapaalaman mo na may karunungan kang ganyan. So, ganyan lang sa spiritual. Hindi natin kailangan ikwento kung ano yung tanga natin. Kasi sa klase ng wakin, sa klase ng tanong mo, no? Kung sa spiritual, parang sinasabi mo na leber poneri, pardasyon, yung hawak mo. Kung ano tanong mo sa akin kung ano malakas dun eh. So parang sinasabi mo sa comment section na pansinin nila na may tangang kang ganyan. Diba? So, hindi tayo, hindi tayo bago lang sa spiritual na para takutin pagdating sa ganyang karunungan. Kasi, sabi nga natin, sa hinaba-haba ng panahon na paglilingkod ko sa Diyos bilang isang manggagamot, ni isang beses, ay wala pa akong naramdaman sa buong panggagamot ko hanggang sa ngayon na nabubuhay. Kay Leber Poneri pa yung tanga nila o ano pa yan, ultimatum, pardasyon ko, paktol o ano pa man yan eh. So, wala. Yun lang ang masasabi ko, sa mga tunay na kumbatero at mga manggagamot, walang kinakatakutan yan. Kaya nga kumbatero yan eh. At kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, wala kang kakatakutan. Kahit ano pang librong ang itangan ng makakalaban mo. So, hindi daw siya sabi ni Joaquin Tuason, hindi po ako masyadong maalam. Nagtanong lang po ako sa mga gamit espiritual. Curious kasi ako dyan sa Gotcha LNK ng about. Ngayon, kung ikaw ay curious ka sa ganyan, bilang isang manggagamot, respeto lang, Joaquin. Hindi ka nagtatanong, yagyayabang ka. Diba? Alam mo, manggagamot ako. Napapanood mo sa video. Curious ka, eh yung dalawang tinanong mo eh. Sige nga, ako kasi kung lalaruin mo ako, sa tanong mo, nandun ang sagot eh. Pwede mo itanong yan sa mga tangang tao na pwede mong pasiglaban. Pero sa akin, hindi uubra yan. Alam mo kung bakit? Nagbubuhat ka lang ng sarili mo. Bilang isang manggagamot, tatanungin mo ako, ano malakas? Pardasyon? O leber poneri? Eh alam mo manggagamot ako, bakit sa akin mo itatanong? Mangkukulam ba ako? So, ano yung objectives mo? 'Di ba? Ano yung objectives mo? Bakit ka nagtanong sa isang manggagamot kung anong malakas? Kung leber poneri o pardasyon? Bakit sa akin mo itatanong, manggagamot ako, hindi ako naninigal po, hindi ako nagkukulam. So, ibig sabihin, nagpapasiklab ka lang.
Ha, brother? Kung ikaw ay magtatanong yung may kabuluhan, hindi yung pagbubuhat mo ng upuan at gagamitin mo tong live ko para makita ng mga tao na meron kang tinatangan ng ganyan. So, hindi mo alam. Kaya mo tinatanong sa akin. Coincidence na sa akin mo itatanong yung dalawang itim na karunungan na mula sa aklat ng kadiliman. Hindi mo alam na ang liber ponere ay sama-sama. Hindi mo alam na ang pardasyon ay sama-sama. Diba? Kung nag-aaral ka, ibig sabihin may idea ka pa rin kung ano tong mga aklat na to eh. Kaya tandaan mo, brother, sa bibig na huli ang isda. Huwag mo akong laruin ng logic dahil logic ang laro ko. Diba? So, hindi pwede yung mga style ninyo na magtatanong ka sa akin kung ano malakas dyan sa dalawa. Alam mo nga eh, namimili ka nga kung anong malakas. Eh di ibig sabihin lang, di ba? O punta tayo sa dako ng common. Sa tinatanong mo yung common, no? Common sense na lang. Kaya mo tinatanong kung ano ang mas malakas dyan dahil alam mo kung saan ginagamit yan, kung sa masama ba o mabuti. Dahil alam mo na masama yan, tinatanong mo sa akin kung ano ang malakas dyan. Bakit ako tatanungin mo? Di ba manggagamot ako? Pero dahil kahit manggagamot ako, sinasabi ko nga, may mga aklat din tayo na ganyan, hindi lang natin ginagamit dahil mas pinili ko yung panggagamutan. Tapos tatanungin mo ako ng ganyang uri ng katanungan. Kung anong malakas dyan. So ibig sabihin, bilang isang manggagamot, at ikaw ay nag-aaral ng klase ng ganyang uri ng kadiliman, magkalaban tayo. Diba? Dahil ang ginagamot ko, yung biktima ng kulam at biktima ng barang. So bakit mo ko tatanungin yan? At isang tanong, kung nag-aaral ka ng ganyan, bakit sa akin mo itatanong? Manggagamot ako, brother. Diba? So nagtitrip ka na. Diba? Walang power tripping dito. Magtanong ka sa iba, sa kapareho mo na nag-aaral yan. Kasi nagpa-power tripping ka na eh. Alam mo yung power tripping? Gandang hapon din kay parang CNF din, Spate Healer. Hawakin, alam mo yung sinasabi natin power tripping? Walang pagkakaiba yan doon sa mga tao na halimbawa pulis ka. Halimbawa pulis ka, aabusuhin mo. Kasi ikaw, yung tinatanong mo sa akin is hindi uri ng katanungan, alam mo sagot dyan. Alam mo sagot dyan. Liber ponere, pardasyon. Bilang isang iyan ay sa pangkukulam at paninigal po. Bilang isang manggagamot sa akin mo itatanong kung ano mas malakas dyan. Try mo sa akin. Pag hindi tumalab sa akin, ibig sabihin walang kwenta yung inaaral mo. Yun lang ang tangay kong masasagot ko sa'yo. Alam mo kasi na sa itim na karunungan yan eh. Tas dito ka magkakalat sa comment section. Eh di ba bastos ka? Alam mo namang gagamot ako eh. So nagpa-power tripping ka na. Di ba? So yung mga ganyang uri ng katanungan, Joaquin, itanong mo dun sa mga pwede mong pagtripan. Huwag dito, kasi pambabastos yan. Magtatanong ka kung ano malakas sa liber ponere, sa pardasyon. So ano ibig sabihin? May hawak ka yan at ibig sabihin ba? Yung tanong mo kung anong mas malakas dun. Eh ako, sasagutin ko yung totoo. Wala. Dahil hindi uubra sa akin yung ganyang karunungan mo. Dahil bilang isang manggagamot ako, hindi natin pwedeng magkasubukan tayo sa spiritual. Kasi isa lang ang sasabihin ko. Kung may liber ponere ka, ox lang ang katapat mo. No? So, ganun lang kasimple. Huwag ka mag-power tripping dito. Papahiya ka sa live. Kasi kaya kong lumaro ng logic. Mabilis akong mintindi. Sa mga comment nyo pa lang, alam ko na ang objectives mo. Diba? So, gets. So, itigil mo yung trip mo. Kung gusto mo magtanong ka na nang naaayon sa pag-i-spiritual. Kasi unang-una, hindi pwedeng may katanungan ka sa pulis, itatanong mo sa bumbero. Manggagamot ako, tatanungin mo ako ng liber ponere tsaka pardasyon. Ay, di ba bastos yung tanong mo? Di ba, Brad? So, yun lang ang payo ko sa'yo. Umayos ka dahil hindi lang ngayon ipinanganak sa spiritual ang kausap mo. At huwag mo akong laruin ng logic. Dahil abot ko kung ano
ang layunin mo. Ganun lang kasimple. So ayun, punta tayo sa dako ng dapat pag-usapan mga lods, ano? Sa atin, tanging paalala ko, kung nandito kayo sa akin channel kapag naka-live ako, yung mga naniniwala at nagtitiwala sa akin, dito kayo. Pero kung kayo ay magbubuhat lang ng pangalan ninyo, gagamitin nyo tong live ko, wag na. Pwede ko naman buhatin yung pangalan nyo. Pwede ko kayong i-shoutout dyan na bilang isang manggagamot. Suportahan kayo. Huwag lang kayo mambabastos. Kasi mas bastos ako kausap. Pag bastos ang kausap ko. Ganun lang kasimple yun. Pagka mabuti sa akin ng taong nakikipag-usap, mas mabuti akong kausap. No? Huwag lang tayo power tripping. Kasi una-una, baka mamaya, hanggang sa pagbabasa lang yan, lakas lang naiintindihan ninyo pagdating sa mga kaalamang ganyan. Pagdating sa pagpapaobra o pagpapagana, bokya na. Diba? Kung ang laging ginagamit yan ang mas malakas, pero dapat sa pagtulong sa kapwa na lang isipin, wag na yung pang perwisyo. Ox automatic visa ba naman yan ng pagka napagana mo na? Sabi ni Paul Navarro. Totoo yan. Kapag napagana mo ang ox, automatic ang visa niyan. Totoo yan sinasabi ni Paul. Dahil bakit? Kasi alam niyo yung mga taong gumagamit ng ox, kidlat. Tandaan niyo hindi yan bumibigkas. Kapag may tumigal po dyan, kusang humaharang ang kidlat. Alam niyo ba na parang satellite ang ox? Sa mga nag-aaral ng ox kidlat dyan, o yung pinakadulo, yung OXYZ, Oxis na kung tawagin, pinakadulong aklat ng karunungan ng ox, no, yung tinatawag na Oxis, yung may XYZ na siya, 'di ba? Dati OX lang, yung iba nag-aaral ng OXYZ. So ibig sabihin Oxis, dulong-dulong karunungan na 'yon. Tandaan nyo, lahat ng mga nag-aaral, kung Oxman o Oxis yung inaaral nila, iyan ay isang uri ng karunungan na parang satellite. Tandaan natin mga idol. Ang taong mga nag-aaral ng Ox, iyan ay automatic. Totoo yung comment dito na kapag napagana mo ang Ox, automatic yan. Kapag may tumigal po sa'yo, parang satellite yan. Bumibira yan. Nasa ere lang kasi ang Ox. Yung pondo ng inaaral mo, laging nasa ibabaw ng ulo mo. Kapag may bumira sa'yo, automatic bumibira din yan. At iyan ay lumulusaw talaga ng kapangyarihan ng dilim. Dahil ang ox, ginawa iyan para sa kabutihan, hindi sa pamiminsala. Kaya hindi natin magagamit ang ox sa pamiminsala. Either na lang kapag may ginawang masama sa iyo ng tao. So yan ang isang sikreto ng ox. Kung bakit paborito ko rin gamitin ang ox, maging sa panggagamot. Diba? Maging sa mga espadang ginagamit ko doon, panggilit, lagi niyong naririnig yung pangalan na binabanggit ko. Mag-isa daliri, panturok, ox din ang ginagamit ko. Pero, sa kasanayan ng ox, meron ding limitasyon. May limitasyon din yan sa katawan ng tao. Pero ang walang limitasyon dyan, lalo na yung puder. Para kasing satellite. Laging nasa ibabaw ng ulunan mo. Yung pondo mo hindi nasa katawan, nasa ibabaw. Para siyang alapaap o ulap na nasa ibabaw ng ulo mo na laging nag-aabang at laging nakabantay. Likod man, harap, kaliwa, kanan. So, ganun katindi ang ox. Kaya, totoo yung comment dyan na once na napagana mo ang ox, ito ay automatic na gumagana. Kaya marami ang nag-aaral ng ox. Pero sa ox, ang tanging pamantayan sa ox, lagi nilang sinasabi at sa pamilin na kailangan mong tigalpuin ang sarili mo ng 3 beses. 3 beses mong titigalpuin ang sarili mo gamit ang ox. Kapag sumurvive ka dun, mapapagana mo yung ox. So, marami kasing ayaw gumamit ng ox. Alam nyo kung bakit? Kasi bakit mo kailangan tigalpuin ang sarili mo? Yung kasi ang pamilin. Ang titigalpuin mo dun, yung mga kasalanan sa katawan mo. Wawasakin mo yun sa pamamagitan ng ox. Sad to say, sinabi ko sa inyo, ako nga nun, 1 buwan akong halos nagkasakit ng ngayayat, halos bumagsak yung katawan ko. Dahil dyan sa ox na yun. Pero tiniis ko yun. Tiniis ko yun dahil gustong-gusto ko talaga siyang mapagana. Dahil
ang kaming matatanda na nagkikwento, nagsasabi sa akin na ang ox ay ganito ang epekto sa katawan. Ganito. Ganyan. So, isa rin sa dahilan ang ox kapag ginagamit ninyo is mahihirapan ng pumuti ang katawan nyo para lagi kayong sunog. Isang palatandaan sa mga taong gumagamit ng ox yan. Karaniwan. Kapag iyan lalo na ay napagana ninyo. Kapag napagana nyo sa inyong katawan yan, karaniwan dyan, ang mga balat ninyo ay parang mga sunog. Kaya, karaniwan sa mga gumagamit ng ox, nakakapagpagana yan. Kapag may mga palatandaan sa katawan nila ng pagkasunog. Kasi, isa yung kidlat electrum na tinatawag natin. Hindi nakikita ng pangunahing mata ng tao, pero gumagana. So, may tanong dito, totoo ba, Commander, mabigat yan sa financial ang ox? Medyo may katotohanan. Oo, Brad, medyo may katotohanan. Kaya nga lang, kailangan mong balansehin. Balansehin mo. So, kung may kabigatan siya, di gumamit ka ng mga pampaswerteng orasyon. Diba? Yun, yung pinakamasasagot ko dun. So, ang tanging masasabi ko, kung gagamit kayo ng ox, yun, tama yung katanungan dito Siguro dapat nyo rin malaman na kapag gumamit kayo ng ox, medyo magkakaproblema kayo pagdating sa financial. Walang duda doon. Pero, so, eto naman, Commander, pwede rin pumatay ng masamang espiritu ang ox. Yes po, pumapatay ng masamang espiritu yan. Dahil ang ibig sabihin po ng ox ay espada ng Diyos, espada ng kalangitan, espada ng mga banal. Yun po ang ibig sabihin ng ox. At ang isang ox na espada ay matatagpuan mo sa halamanan ng Eden. No? Gamit ng isang pinakamalakas na anghel na nagbabantay sa halamanan ng Eden. Kasi ang halamanan ng Eden, akala lang nila wala na. No? Yung halamanan ng Eden o tinirahan ni Eva at Adan. Ito ay nakatago, kubli. Kasi kabilin-bilinan ng Diyos na wala nang papapasukin dun. Kasi alam nyo ba yung prutas ng kaalaman, kapag nakuha ng tao to, pagka kinain niya to, sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon ay magiging napakatalino mo at wala ka ng kamatayan. Magiging immortal. So, iyon ay paliwanag dun sa aklat ni Eva at Adan. Mababasa nyo yan sa aklat ni Eva at Adan. Na kapag ka nakuha mo muli, si Eva at Adan, nung kinain nila yun, so ang pinagkalob sa nila ay kaalaman. So, kaalaman. Kaya tinawag siyang bunga ng kaalaman. Ngayon, sa atin, na mga anak ni Adan at ni Eva, na mga mortal, kapag kinain natin yun, nasa atin na yung kaalaman Kapag kinain daw natin yun, kung sino man sa atin ang kumain nun, magiging immortal. Kaya, ipinagbili ng Diyos na bantayan ito ng isang napakalakas na anghel doon sa halamanan ng Eden na may hawak na espada ng ox. So, kay Bertod, Faith Killer, shout out tol, kasama namin si Merlin Posteos dito sa Pagawaan tol. Shout out sa inyong lahat dyan. San sa Pagawaan? Nandyan ba kayo ngayon sa kila paring Ariel Magsino sa Batangas? May ox rin po ba kayong ginagamit sa mga gamit nyo like medallion and bracelet? Kadalasan kasako pagdating sa pagdating sa mga garapa, sa belt. Sa medallion meron ako isang piraso. Meron akong ox na kasa dito. Kaya lang, hindi ganito na sa lupa ginawa. So, ginawa siya sa bagsakan. So, alam niyo naman yung tinatawag na hinulma sa tinunaw at bagsakan, di ba? So, alam niyo naman yung parang pagbagsak na ganun, pag alis, nandun na yung pinaukit mo. So, makina na ang gumagawa. So, meron akong ganun na ox. Pero yung dito naman sa dito sa medalyo na ganito na tinunaw, wala akong ox na ganun. No? So, yun lang ang meron ako. So, yun yung masasabi natin mga lods pagdating sa ox.
Commander, eto maganda tanong ni Derek Ching. Commander, magandang hapon. Normal po din po ba na nagkalagnat ka kahit na may tangan ka na po? Salamat idol, bago lang po. Tanging sagot ko sa katanungan mo. Sino ba to? Si Derek Ching. Derek Ching, sa spiritual kaya tayo nag-aaral ng spiritual. Ang unang pinag-aaralan sa spiritual ay depensa pagdating sa spiritual. No, spiritual, material. So, may dalawa di ba? May dalawa tayong sa katawan. Spiritual at material. So, kung ikaw ay nag-aaral sa spiritual at ang katanungan mo, normal lang ba na nilalagnat kapag ikaw kahit may tangan ka na? Ang tanging masasagot ko, Lods, napaka-normal. Nalagnating ka o ang isang, kahit hindi ikaw, is explanation, sa isang nag-aanting-anting, sa isang nag-i-spiritual, normal lang ba yung nagkakasakit sa material? Normal na normal. Napaka-normal. Yung iba nagkakasakit sa kidney, yung iba nagkakasakit ng ganito, ganyan. Kung ano yung naging pabaya ka sa katawan mo, kung ano yung sakit na meron ka, meron, normal yun. Kahit nalagnat, kahit naubo, katulad ko, kung ako nga ngayon may ubo at may konting sinat, normal yun. Kasi ang inaaral natin ay pang-spiritual. Ang hindi normal, nag-aaral ka ng spiritual, depensa ng spiritual, tinatamaan yung spiritual mo. Natitigal po ka, nakukulang ka, nababarang ka, huwag ka na mag-aral ng spiritual. Kasi, spiritual ang depensang inaaral mo. So, yun lang kasi ang depensa natin. Ngayon, meron din namang kinalaman ang araling spiritual na pang-material. Depensang pang-material. Kagaya ng Alpha Omega, yung dasal niyan, no? Alpha Omega, halos all around siya. Pang-depensang spiritual, depensang material. So, karaniwan sa mga nag-aantingero, manggagamot. Alam mo ba, ng karaniwan sa mga manggagamot, karaniwan, halos tinatawag natin 90%, no? 90%. 90% sa mga manggagamot ay namamatay sa pamamagitan ng sakit ng material. Pero, 10% lang ang namamatay sa bala at patalim. No, 10% yun. Tignan mo yung kaibahan ha. Kung ikaw ay isang antingero, o ikaw ay isang manggagamot, kaliwa ka man o kanan ka, 90% na ikaw ay hindi mamamatay pagdating sa bala at sa patalim. Kasi yung anting-anting mo doon nakapokus eh. Pero pagdating sa material, karaniwan po, karaniwan po, sa mga antingero, 90% naman ang namamatay pagdating sa sakit ng material. Ito po ang kahinaan ng mga antingero. Lalo na yung malakas uminom, nasusunog yung mga lapay, nasisira. No? Yung iba, ang dami nating kilala ng mga antingero na mga wala na pumanaw yun. Karaniwan, sakit sa puso, sakit sa internal nila. Pero pagdating sa bala at patalim, manghuhusay niyang mga yan. Iyon yung pinaka worst na kwento ng isang mag-aanting. Yun ang kahinaan ng mag-aanting. Yung sakit po sa material. Kaya sa akin, kung akong tatanungin ninyo, is binabalanse ko. Kapag nag-aaral ako ng spiritual, inaaral ko rin yung depensang pang-material. Kasi importante po yun. Napaka-importante. Kasi unang-una, hindi lang naman puro, ang kalaban natin, puro kulam at barang. Bilang isang manggagamot, hindi lang mangkukulam at mambabarang ang kalabang ko. Masamang elemento, masamang espiritu, hindi lang po doon. Maging yung aking material, ay kailangan din ng depensa. No? Halimbawa, upang hindi madaling magkasakit, yun yung pinakakailangan natin, yun sa mga material natin. Kasi unang-una, wala na tayong kinakatakutan pagdating sa kulang-kulang, barang-barang. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nagdidibusyon ka, nagpupondo ka,
alam mo na hindi ka tatamaan yan. At tiyak mo sa sarili mo yan. No? Hindi ka pwedeng magsinungaling eh. Sa sarili mo na malakas na ako, magaling na ako, kumpleto na yung bakod ko. Eh bakit po maraming manggagamot? Sad to say, ang daming manggagamot ang pumupunta rito. Nagpapagamot at tumihingi ng tulong sa akin na gamutin ko. Di ba? Kaya, lagi ang bilang isang combate spiritual, dapat lagi kang handa. Kasi pag tinawag na combate spiritual, hindi lamang po yan pakikipagdigmaan pagdating sa liwanag at dilim. Pag sinabing combate spiritual, andyan din po kasama yung sa bala at sa patalim. Yun po yung tinatawag na mga tunay na kumbatero. May karga ka ng hindi ka tatabla ng bala o liliwasan ka ng bala. May karga ka ng hindi ka tatabla ng ulam, ng barang. Kasi kumbatero kay, pakikipagdigmaan eh. Akala nila kasi kapag tinawag po na kumbatero, ito ay tumutukoy lamang sa pagiging manggagamot. Kombate. Di ba? Kombate. So pag sinabing kombate, ito ay pakikipagdigmaan. So mapasaba ka man sa digmaang espiritual o mapasaba ka man sa digmaan ng gera o anuman, dapat nakahanda ka doon kasi kombate espiritual tayo. So yun. Kaya dapat din na wag din natin abusuhin yung ating sarili. No, yung iba talagang hindi na mapagsasabihan pagdating diyan kasi unang-una sila ang hari ng sarili nila. No? Lalo na kapag ka natuto na sa spiritual, mahirap ng pagsabihan. Nagiging parang ayaw na nila tumanggap ng payo ng ibang tao, ng sasabihin mo. Pero yun ang laging masasabi ko sa inyo. Karaniwan na ikinamamatay ng isang magagaling sa spiritual, mga nag-aanting-anting, karaniwan na ikinamamatay niyan, sakit sa material. Pero kung sasabihin natin na sakit sa spiritual, malabong mangyari yun. So unang-una talagang inaral, sinana yung kanilang sarili, lahat na ginawa eh. May kanya-kanyang kapamamaraanan kasi ang isang nasa spiritual, hindi pwedeng kaparaanan ko, kaparaanan din nila. May kanya-kanya kaming kaparaanan. Kaya sa spiritual, hindi nasusukat ang isang nasa spiritual. Kaya sa atin, kung kayo ay mga bago pa lamang sa spiritual, wag ninyong uugaliin yung pag-uugali ng pagsusukat ng kakayanan ng isang tao kasi baka mamaya mabigla kayo. Yung sinusubok ninyo hindi pa gumagalaw, may tama na kayo. So hindi ito pananakot. Sinasabi nga natin na may kanya-kanyang kakayanan, may kanya-kanyang kapamaraanan. E paano ko yung natsyempohan ninyo? Matindi yung kapamamaraanan na ginagamit niya. Chinitsyempohan mo, ikaw ang natsyempohan. So, mapipinsala ka dun. So, kay Pamudolan Noel, tama ka po, Commander, dapat talaga may depensa din sa material na katawan natin. May poder din kasi material natin. Katulad ng poder sa puso natin. So, yan, totoo yan, mga ganyan. May mga ginagamit din na poder. So yan, salamat sa nagsisend sa atin ng star. Kung hindi naman kalugian sa inyo at ito ay hindi rin kabawasan sa inyo. No? So, salamat kung may nagsisend sa atin ng mga star na ganito. Thank you po sa inyo sa sumusuporta at laging nagsisend sa atin. So, iyon. At saka sa pag-aaral ng spiritual. So may nagsabi dito, basahin natin to kay Julius Lanasa. Lumaki ang ulo, porket marunong na, Sir Leon. Hindi na makinig kung may magpayo sa kanila, Sir Leon. Yun, tama yun. No, kasi dapat tayo tumatanggap tayo ng payo. Kagaya ko, pag may sa mga kakilala ko, mga kumpare natin na nasa spiritual, pag pinagsasabihan ako niyang mga yan, no? So, alam niyo naman, marami tayong kumpare sa spiritual na sa binyagan, yung iba mga kaibigan natin, pinagsasabihan din nila ako. Hindi ako naiinis doon, hindi ako nagagalit. Hindi ako nagmamalaki. Ipinagpapasalamat ko yun. Kasi unang-una, hindi ko sila kaano-ano, bakit nila ako binibigyan ng importansya? Bakit binibigyan nila ako ng pansin? Hindi ko naman sila kilalang personal. Dito lang kami nagkakilala sa social media.
Yung iba naman, nakakilala ko ng personal, at mga nakakasalamuha ko, nakakasama ko, isang bagay na tandaan natin, kapag ka ang isang tao, binibigyan ka ng payo, katulad nung nakaraan, nang gamot kami, sa Bicol. Alam nyo naman yung drive ko nun, 9 hours, 9 na oras. Pagdating doon, gamutan. Sipin nyo, bumiyahe ako ng 9 na oras, pagdating doon, gamutan. Kinagabihan, yun lang ang pahinga ko. Pagdating ng umagang-umaga, sabak ulit gamutan. Pagdating ng hapon, after ng gamutan, uwi, 9 na oras na pagdadrive din. Pero andyan pa rin yung suporta ng mga kaibigan natin. Member man natin o hindi, nandyan sila, nag-PPM. Commander, nakauwi ka na ba? Ingat ka sa pag-uwi. Pahinga ka rin. Huwag abusuin. May mga ganyan. Marami silang nagsasabi sa akin na ganyan. Minsan yung iba parang pinagagalitan na nga ako. Hindi ko pa na-meet ng personal. Commander, wag mong abusuin yung katawan mo. Pahinga-pahinga rin kasi unang-una nakikita kasi ng tao yung pagod mo. Tsaka yung kung nasan ako, lagi ko naka-live, hindi nawawala sa isip ko mag-live. Kasi unang-una para na-update ang mga tao, lalo na yung may mga order sa atin, lalo na rin yung may mga may sakit na pasyente, kung nasan kami, baka pwede, Commander, daan ka dito, gamutin mo ako. Malapit ka lang pala dito, ganito kung bayan lang kami. So kapag ka talagang maluwag pa yung oras ko, talagang pinupuntahan ko. Wala mang kapalit yan, bigyan man kami ng pamasahe pa, o panggasolina o wala, okay lang, walang problema yun. Kasi responsibilidad namin bilang manggagamot, ganun talaga yung kaya lagi po akong naka-live upang ma-update din yung mga may order na bakit hindi pa, kasi matik na yun pagka nag-live ka, ay kaya pala hindi nahatid yung order ko, nandito pala si Commander sa ganitong lugar. So na-update sila. Kaya ayun, mapapansin niyo lagi ako naka-live. Si Christian Galayag, si kumparing Christian. Kailan ang pasyal mo sa Mindoro, pre? Katagal na ay. So, yun, kita niyo mga kumpare natin dyan, naiinip na. So, yun. Sabi ko nga, February, bababa na ako dyan. So, patapos na yung February. Naalala ko, mga tol, sa mga kumpare ko dyan, mag-April kasi, so ipon muna ako ng konti na pang mahal na araw namin. Yun, pero after mahal na araw, sunod-sunod na yung pagbaba ko dyan kasi may gagawin talaga ako dyan. So, yun, pasensya na kayo kung hindi ko kayo... Yan, pati si Agimat ng Mangyan nagtatanong na kailan baba mo rito. After ng mahal na araw na lang, paring Mac, kay Agimat ng Mangyan, shoutout sa inyo. Kay Christian E.G. Kalayag, shoutout sa inyo dyan. So, isang mga antingero ng mga taga Mindoro. So, yun, pansinin nyo mga lods, bihira na tayong naglalabas ng mga mutya-mutya. Kasi, hindi na ako nakikipagsabayan sa kanila pagdating sa mga mutya. Sa akin, focus muna ako sa mga medalyon ngayon. Kung may mga pangilan-ngilan na mga mutya na ipopost. Ayoko kasing makipag-agawan pa sa kanila. Kasi, ang mga followers ko, karaniwan followers din nila. So, yun, pag mag-post ako ng ganun, parang salungatan pa kami pagdating dyan. Hindi ko naman tinuturing nag-aagawan kami. Yung kumbaga respeto lang din sa kanila. Kasi yun lang din kasi ang karaniwan na pinopost nila pag mga mutya. Kaya yun, medyo hinto muna ako. Siguro susunod na panahon na lang tayo magmumutya ulit, mga lods. Magandang hapon, Commander Leon from Pangasinan. Pagsanhan, Laguna. So yun, shoutout sa inyo sa lahat ng mga taga-Pagsanhan, Laguna. Kay Michael Bumbay, shoutout sa inyo dyan, Michael Bumbay. Mark Francis L. Martin, shoutout sa inyo, Lods. Isang mapagpalang hapon. So, yun mga idol, kaya tayo nag-live ngayon para makita nyo rin na meron na tayo ulit na wifi dito, signal dito. Ilang araw tayong nawalan So, totoo po yung Commander, yan ang klase ng mga tao na may malasakit sa kapwa, sabi ni Carlita Poheda, Mark Francis L. Martin, Christian Galayag, salamat pre, andito lang kami. Palagi, God bless. So yun, salamat din sa inyo. Just in case na lumuwas kayo ng Manila, nila pare, kung gusto ninyong pumasyal dito,
pasyal lang kayo. So, ganun lang din. Kung kailangan nyo ng tutuluyan o kaya meron kayong mga sadya o mga pakay na pupuntahan, importanteng pupuntahan. Kung malapit lang dito sa Antipolo at kayo ay naghahanap ng kanlungan o tutuluyan, pwede kayo rito, napakalawak dito. No, so, yun, shoutout sa inyong lahat dyan, ng mga taga Mindoro, mga kumpare natin dyan, no, sa mga tropa. So, ingat-ingat kayo palagi, lalo na sa pag-hunting nyo ng mga mutya dyan. Ingat kayo dyan sa mga aas. So, medyo mahirap din kasi yung mga pinupuntahan nyo dyan eh. Kung talagang nagpapasulok-sulukan kayo o kaduluduluhan kapag kayo yung mga naghahunting ng mutya. Kaya ingat-ingat din. No? Kahit na meron tayong dala-dala, meron tayong taglay, basta importante ingat kayo. Importante malayo sa disgrasya. So, ngayon mga idol, sa pag-i-spiritual Francisco Hanley, shoutout sa mapagpalang hapon from Bacoor, Cavite. So yan mga idol, isang paalala ko sa inyo sa spiritual. Karaniwan ng pinakagawin ninyo is huwag tayong mabuhay sa maging kasanayan sa tanong ng tanong. No? Hindi ko sinasabing huwag kayong magtanong. So papaliwanag ko sa inyo kung bakit. So shoutout muna tayo kay Miko Arcangel, Ave Maria Purisima Commander from Novaliches. So Sinpicados Concibida naman sa iyo, Miko Arcangel ng Novaliches. Shoutout sa inyong lahat dyan. So ito mga idol, sa isang, okay, salamat din Christian Kalayag. So ingat kayo. So yun mga lods, sa isang spiritual, alam nyo ba na kapag kayo ay lamang sa inyo yung tanong lang ng tanong kung anong kahihinatnan, kung ano ang mangyayari, hindi rin nakakabubuti sa atin. Ang tanging masasabi ko, subukan nyo, itry nyo, gawin nyo, gampanan nyo. Lalo na sa mga orasyon. Halimbawa, yung iba kasi kuminsan nagtatanong sa akin sa nag-PPM sa atin. Tatanungin ako, Commander, ano bang mangyayari kapag nagpuder ka? So, ang tanging paulit-ulit lang din kasi yung kasagutan ko dyan. Pag nagpuder ka, ibig sabihin, yung puder, wala yung pagkakaiba sa tinatawag na pader o harang. Yan ay isang uri ng harang sa spiritual. Ang mangyayari, simple lang eh. Halimbawa, yung aso, tatawid. Pag hinarang mo yung aso, anong mangyayari? Di ba hindi siya tutuloy? Hindi na siya tatawid. So, ibig sabihin, hinarang mo. So, isang uri ng harang. Ang mangyayari niyan, so, kapag nagpoder ka, hindi ka papasukin sa spiritual. So, ngayon, kaysa sa, kuminsan napaka-common ng tanong eh. Ganapin nyo na lang, gawin nyo na lang. Maiintindihan nyo kung bakit nagpopoder. So, yan lang. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Try nyo na lang pag sinabing mga poder, pondo, bakod, try nyo sa sarili nyo kung ano yung magiging epekto niyan. So sa akin, ang isang masasagot natin, kay poder man yan, kay pondo, kay bakod, kay balabal, lahat yan ay isang uri ng harang espiritual. Now, may kanya-kanya nga lang silang may kanya-kanya silang responsibilidad o trabahong ginagampanan sa katawan natin. No, meron harang espiritual, may poder sa material, 'di ba? Para hindi ka magkasakit sa gawain ng itim na karunungan. Harang sa espiritual para hindi mabakbakan yung espiritual mo. Kasi kapag ka nanghina yung espiritual natin, tinamaan at wala siyang harang, hihina din yung kapangyarihan na dumadaloy sa iyong katawan. So iyon yun, no? Kasi ang ating spiritual ay pundohan ng kapangyarihan. Ang ating material naman ay pundohan ng ating lakas at ng ating pamumuhay. Yung pang-araw-araw natin, dito natin kinukuha sa material. Kaya pareho dapat may harang yan. Yun yung sinasabi natin, maging sa mga sakit at karamdaman, no, kasi ang kadalasan yung material natin, pag binira ng spiritual yan, sasabihin natin, sakit sa material. Pero ano ang dahilan? Spiritual. Kaya nawasak yung bato mo o yung ano mo,
laman loob mo, dahil yun ang binibira ng kalaban. Kaya dapat may harang din tayo dyan upang hindi rin tayo magkaroon ng sakit dyan. Kasi yun nga nasabi natin ang kalaban, lalo na pagka itim na karunungan, iyan ay may mga karunungan sa pamiminsala. So kaya ingatan lang natin yung ating sarili kasi unang-una ang ating sarili ay yung katawan natin, parang namumuhunan tayo Pag malakas yung katawan natin, malakas yung resistensya natin at wala tayong sakit, magagawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin. No? Ang pinakapuhunan natin, katawan. So si Diosdado di Patulan, kahit ako nalusutan. So yan, isa sa mga sa mga manggagamot na ginamot din natin noon, nakaranas ng panggagamot ko nung nalusutan yung mga yan. Pero hindi porket nalusutan kayo, hindi ibig sabihin hindi kayo madadala. Hindi na kayo mag-iingat dahil may gumagamot. Yan din ang sabi ko sa kanila. Kahit na kung tayo ay manggagamot, dapat hindi tayo nalulusutan ng ganyan. Saan yan? Shopee? Shopee, oo. Ano yan? Hindi ko alam. May order ako sa Shopee. 1,218. Tignan mo kung ano. Hindi pwede buksan. May order ako sa Shopee. So, ayan mga idol, ingatan nyo lagi. Ingatan natin yung sarili natin. Kasi unang-una, nanggagamot tayo Kasi unang-una, kailangan maipaniwala natin sa mga tao na hindi tayo, na talagang manggagamot tayo. Kasi kung tayo napapasok ng kulam, nakukulam tayo, natitigal po, sinong maniniwala sa atin? Tayo nga, tinatablan Paano pa tayo nang gagamot? Kaya ang bilin ko sa kanila, ingatan yung sarili ninyo kasi wala nang maniniwala sa inyo. Nakaklase kayo ng manggagamot pero tinatablang kayo, di ba? Kapahiyaan sa sarili natin yan Sir, pagka nagka-budget po ako, order ako ng pang-rebelda nyo. Yung Araw of Buwan, sobrang legit kasi po ng mga gamit nyo po. Yung Buena, Fortuna, Gracia, saka yung Yahweh bracelet nyo po, 100% legit. Pag may time po ako, bisita din po ako sa inyo. Gusto ko po kasi kayong makita in person po. Sige lang, punta lang kayo rito. Basta wala lang akong ginagamot, wala lang tayong home service na mga ginagamot. Kasi unang-una, hindi makakapaghintay ang mga pasyente natin kasi may mga sakit yun na dapat natin unahin. So ayun, biyahe na naman ako mga idol. So Batangas na naman ako ulit kasi may pinapagawa tayo na church. Yung chapter natin doon, kailangan tapusin na namin yun kasi kanlungan ng mga pasyente at pahingahan na rin ng mga member natin doon. So yung biyahe na naman kami, Batangas. So yung mga taga Batangas dyan na gusto nyo magpagamot, pag Sunday, Saturday, baka hanggang Monday kami doon. Gusto nyo mga magpagamot, may mga kamag-anak kayo na gustong ipagamot. Nasa San Nicolas, Batangas kami. Alam nyo po ba yung Tawilisan? So yun yung daan papuntang San Nicolas. Sa Tawilisan, ito ay parte ng Taal, Batangas. So Taal, next nun, Lemery na. So ayun, meron din daan dun shortcut sa Lemery, meron din sa Tawilisan, papuntang San Nicolas. Madali naman pong matagpuan ng San Nicolas Kung kayo po ay may nais ipagamot dyan sa bandang Batangas, maasahan nyo kami dyan. At wala rin bayad yun, saan man ako mapunta, hindi kami nagpapabayad. Kaya kung libre kayo sa mga ganong klase ng araw o oras, pwede kayong pumunta sa amin para kayo ay mga pagpagamot. At maraming manggagamot din doon. Kapag ka talagang humingi na sa akin ng saklolo, Mander, malakas yung sumampa. So medyo kabado pa kasing ibang mga member natin. Bago pa lang sa combat spiritual. At hindi ko rin pwedeng pabayaan kasi mamaya mapahamak sila. Kasi ayaw ko mapapahamak sila. Pag napahamak sila, hindi ko naman kasiraan yun. Kasi hindi naman ako napahamak. Sila ang napahamak. Kaya lang ayaw ko napapahamak sila kasi ako rin ang gagamot Diba? So, sino may nagtanong dito? Si Jenny Reyes. Tanong lang po, ano po ba yung astral projection? Yung astral projection, isang kasanayan o masasabi nating kasanayan at masasabi nating kakayahan
pang spiritual, yung iba kasi ginagawa na lang nila ngayon yan eh. Nagpa-practice sila ng astral projection. So, may mga nakakagawa, meron namang hindi. Yung astral projection, ito ay isang bahagi ng karunungan o kasanayan ng isang tao na kaya niyang ihiwalay yung kanyang katawan sa kanyang espiritu. At yung espiritu niya ay naglalakbay doon sa mga gusto niyang puntahan o sa mga lugar na gusto niyang puntahan o doon sa mga tao na gusto niyang puntahan. No? So, pwede siyang pumunta ron. So, may nagpipindot ng angry. So, bakit angry? Kung angry ka at hindi ka naniniwala sa mga ganitong talakayan, lumayas ka na lang dito. Kasi unang-una, hindi ka namin inaano. No? Yung nagsesend ng angry na nakikita natin dyan, lumayas ka na lang dito. Kasi unang-una, hindi ka namin inaano at hindi ka namin kailangan dito. No? Ginagalit mo lang yung sarili mo kaya ka nagagalit. Hindi ka naman namin ginagalit, hindi ka naman namin inaano. Nagsesend ka ng emoji na angry dyan. Simple lang yan. Kung galit ka sa sarili mo, galit ka sa buhay mo, huwag ka naman damay, huwag ka nandito. Huwag kang mandamay ng negatibo mo. Kasi unang-una, yung negatibo nakakahawa sa iba. Lalo na sa mga nanonood dito. Ang gawin mo, pumunta ka sa tulay, tumalong ka dun. Ganun lang kasimple. O kaya, maghanap ka ng tali, magbigti ka. Diba? So, kaysa send ka ng send ng angry mo dyan. Kung ikaw nasasapawang ka sa mga ganitong uri ng talakayan na tingin mo, no? Nakakasagabal kami, skip mo na lang tong video na to. O kaya block mo ko. Ganun lang kasimple. Para hindi na kami ang pinagmumulan ng inis at galit mo. Kasi unang-unang inggit yan, no? Kung sino ka man. Mapagpalang hapon po, Commander, naway pagpalain ng inyong puso. Eric Tabon. Ganon din naman sa iyo. Shoutout na rin sa iyo, Eric Tabon. So, ang hirap. Bumabalik-balik. Ale Jandela, tapos po magpapagawa din po ako nung panggilit po na dignom po sa inyo. Okay lang, sige, nandito naman yung mag-uukit natin. So ano, ba't nawala si Angry Man? Angry Man ka ba o Angry Girl? Lakas ng trip. Sa makarating po kayo dito sa Mindanao, Surigao City, Commander and Godwill. Charlita Poheda. Sige po ma'am, kami nag-iipon lang ng pambili ng sasakyan namin kasi gusto namin pagka pupunta kami dyan nakaban. Kasi yung van ko gagawin kong healing van o kasama na dun yung tulugan namin, yung mga gamit namin, no? Lalagyan ko ng mga cabinet, gamit pang spiritual, gamit pang sarili namin kasi yun po talagang ano eh, no? Yun lang ang paraan namin para makapaglibot kami sa buong Pilipinas nang hindi kami naabala. No, siyempre kailangan din namin ng susuotin. Kailangan dala-dala namin yun. Pag malapit-lapit na yan, ma'am, antay-antayin mo na lang, makikita mo in God will, no? Na pagkaloob na sa amin yan at maraming matutulungan yan. Nag-iipon lang po talaga kami ng pambili ng van para mas marami tayong marating na lugar, malalayong lugar at maraming matulungan. Idol, nagbebenta ba kayo ng anting? Depende. Depende sa anting. Baka dalawang uri kasi ang anting. May anting sa protection sa kulam, barang, mga ganun, ano? Depende. Mapagpalang hapon, Commander Leon Joshua Mazia, sabi ni Chris Agabon. Then, Mark Alvin Garing Benas, magandang hapon, Commander Leon. Ay, kay paring Mark, shoutout sa inyo, mapagpalang hapon. Jess Fernandez, shoutout sa inyo dyan, ingat kayo. Katan Ray Jaime, shoutout sa inyo dyan, Katan. Sator Arametam, shoutout sa inyo dyan, mga kapatid natin na antengero sa Mindanao, ingat kayo dyan sa lugar ninyo dyan sa Mindanao. At alam naman natin na lagi kailangan nag-iingat dyan dahil iba ang sistema niyan dito sa Maynila. Diba, medyo may mga lugar dyan na medyo mapanganib.
Mapagpalang hapon po, Commander Leon. Idol po kita sa larangan ng spiritual na panggagamot. Maaari po bang pumunta sa inyo para matuto ng larangan ng spiritual, panggagamot, paghahanap po kasi ako upang matuto na may mangyari ang liwanag. Kung pupunta ka rito, Georgina, pwede naman, kaya lang kailangan kang dumaan sa GC, dumaan sa screening. Georgina Malasarte po ng taga General Trias, Cavite. Pwede ka naman pumunta dito, ma'am, pero kailangan mapasama ka sa screening sa GC sa pag-aaral. Kasi unang-una, parang bias yun. Bigla kang tatalon. Mag-aaral ka kagad ng personal. So, join ka muna sa GC, ma'am. Mag-PM ka na lang kung gusto mo talaga. Taga Cavite ka lang naman. No? Para patas. Kasi sila ganun. Patas lang ang ginagawa ko. Walang kinikilingan sa mga bago. Sa mga practitioner natin. At dun nga pala sa nakaraan, dun sa mga practitioner natin, salamat sa inyong lahat dun sa mga pumalo nung nagpatawag ako. At isa rin yun sa kasama yun sa screening, sa pagsubok sa kanila, yung pagdalo dito ng pag-aaral. So, iyon, isang patakaran yun na kailangan dumalo rin ng personal, hindi puro online lang ang pagtuturo natin. Kasi, kailangan paghirapan nyo rin. Actual din, pumunta kayo rito kung gusto talagang matuto. At yung mga desidido, dun mo malalaman pag pumunta ng personal. AJ Vlog, shoutout sa'yo, mapagpalang hapon. Makrapa, mapagpalang hapon. Commander Leon Yusua Masia, mapagpalang hapon din kay Makrapa, shoutout sa'yo, Brad. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eric Tabon, lubos na natataba ang puso ko sa tuwing naririnig ko ang inyong kabutihan at malasakit sa pagtulong sa mga nangangailangan. So, doon tayo kasi masaya, doon tayo nakilala sa pagtulong. Kaya yung pagtulong ay lubos-lubos na ginagawa natin. So, yun mga lods, hindi na rin tayo magtatagal sa ating live. At yun nga pala, shoutout nga sa inyo, sa mga nagpagawa, mga brad. Sa nagpagawa sa atin ng ivory medallion. So, ito na. Yun yung ganda. So, yung banal na espiritu, yung Diyos Ama, then yung San Miguel Arcangel, then sa likod naman yung Mahal Inang Berhen na tinatapakan niya yung ahas. So, yan. Pinagawa sa atin to. Pure ivory. Makikita natin na talagang pure yung ginamit natin dyan. Then, ito sa nagpagawa ng Gumamela Celis, sa gayuma, negosyo, trabaho, pampaswerte sa pera. So, yan. Yung Inang Maria, nasa gitna ng Gumamela Celis. Then yung likod naman, ito sa gayuma. Santo Ninyong hubad na may hawak na supot na may araw at buwan. So ito ay sa gayuma, sa negosyo at sa pera din. So yung mga gustong magpagawa ng ganito, collection na, pang-depensa at pampaswerte pa. So pwede kayo magpagawa sa amin nito. So yun, ipinagawa lang sa atin at di-deliver na natin yan doon sa nagpagawa. No, sa nag-order niyan. So, meron din tayong gawa sa tanso na medalyon at gawa sa tanso na may kampana at kalis. So, iyon, PM lang kayo. Then, doon sa gusto magpagawa naman ng habak, so Francisco Hanley, meron na akong mga gamit at orasyon lods na galing po sa inyo at gusto ko pong matutunan sa inyo nila Agimat ng Mangyan. Ay yung disiplina po, matinding disiplina, yun lang po ang pakiramdam ko na kailangan ko po. Francis Hanley, kung sa disiplina sa sarili, kuminsan, alam nyo po ba, ito, karagdagan ko bago tayo mag-out. Kung disiplina sa sarili, ang mga nasa spiritual, may disiplina naman yan.
Kaya lang po sila nagiging magagalitin kung minsan dahil dun sa kanilang mga tangan, sa kanilang mga orasyon. Kasi pandigmaan nga eh. Kaya nagiging attitude nila pandigmaan din. So, paano natin makokontrol yun? Kailangan i-balance natin. Meron tayong mga babaeng mga orasyon, poder, pondo, bakod na babae ang nagmamayari kagaya ng mahal na Birhen, mahal na Santo Niño, mga kalmado yun eh. So, excuse. Mga kalmado yun. So, yung mga kalmado na mga ganun na kagamitan, tanganin natin, hindi lang puro pandigmaan. Yung magtangan din tayo ng pangkalmado. Kasi kapag ka puro na lang pandigmaan, eh, baka pati mamaya, mga kamag-anak mo, inaaway mo na nang hindi mo namamalayan kasi umiinit ang ulo mo. No? Kasi ang mga gabay na mga medalyon mo, mandirigma, kagaya ni San Miguel Arcangel, halimbawa, ni Infinito di Diyos, ni Atardar, talagang pandigmaan yan. At yan ay talagang medyo may pagbabago sa pag-uugali mo. Nagiging parang magagalitin ka. So, ang dapat mong gawin is, kung sa disiplina, may mga disiplina naman lahat eh. Nababago lang ang attitude natin dahil dun sa mga pangalan ng mga tinatama natin. So, ang gawin ninyo, magtangan kayo ng pambalanse. Maraming pambalanseng tangan, yun lang ang masasabi ko. Bukod sa pambalanse siya, magiging maganda yung pakiramdam mo, parang chill ka lang. Then kailangan nyo rin yun. Kasi kuminsan, yung mga pandigmaan is medyo mabigat lang. Hindi naman talagang todong bigat. Medyo mabigat lang sa kabuhayan. Pero kung meron nga kayong pangbalanse, yan ay parehong papasok. May depensa ka, may pampaswerte ka pa. So, ganun po ang nag-i-spiritual. Binabalanse natin. No. Lods, yung Revuelta medallion, pwede rin po ba gawa sa ivory? Pwede naman, Roger Cruz. Kaya lang, ibang pwesto. Ang presyo paggawa sa ivory. Diba? Alam natin yan. So, wag tayo mag-expect na paggawa sa ivory, ito ay mura lang. Kasi hindi naman po ito mga chok na inukitan lang. O kaya, fiberglass na kulay puti na inukitan lang. Ito ay mga talagang ivory. At alam nyo naman ng ivory, ito po ay mahirap hanapin. Kaya expected natin na talagang pricey. Dapat alam natin yun. Kasi yung iba nabibigla, nagugulat. Ay, ganitong pala, mahal pala. Totoo po, mahal po talaga pag gagawa sa ivory. Kasi hindi naman po yan napupulot. At hindi lang libre namin nakukuha. Binibili namin yan. Then, kakasahan, ipapaukitan ko, may bayad pa rin. Materialis, may bayad. Paukit, may bayad. Then, ang sa akin lang doon, yung kasa at konsagra. Yung pagbuhay doon sa gamit at pagkarga. So, yun yung akin. So, maging doon sa puhunan. So, alam naman natin na mahal ang puhunan pagdating sa ivory. Pwede, walang problema yan. Kung gusto ninyo, ivory na na Revuelta, pwede yan. Walang problema. So, yung habak naman natin, ganitong itsura sa mga hindi pa nakakakita. Ito, gawa sa dignum. Tignan nyo. Ang daming materialis yung ginamit. Madaming inukit. Diba? Maraming nakaukit dyan. Sa bawat isa na yan, yung pag-ukit dyan, may bayad. Yung materialis niyan, bago natin babayaran din natin, bibilhin natin yung materialis. Then papaukitan. So, itong mga nakikita ninyo, na mga Trespico, iba-iba yung pangalan. Halos, akala nyo siguro, iisa lang. Magkaiba yan, nakalagay dyan. Iba rin dito. So, ayan ay magkakaiba yung mga Trespico na yan. Hindi siya basta Trespico. So, ayan yung sarili nating kasa, sarili nating gawa na habak. So, ito ay sinisinturon. Marami nang kumuha sa atin ito. Yung iba talagang nag-iipon ng todo para makabili. Yung iba naman hinuhulog-hulugan. Tumatanggap naman kami ng ganun dito para makabuo din sila at magkaroon ng kakaibang mga gamit din. Hindi na lang puro medalyon. Yung iba gusto habak din, di ba? So, yan. Ganun ang ginagawa namin. Kasi yung iba hindi afford ng isang bilihan lang. Kaya ang ginagawa namin, yung iba, naguhulog-hulugan dito. Ang ganda niyan, Commander, sabi ni Kumbatero ng Bohol. So yun, shoutout sa inyo, Kumbatero ng Bohol. Shoutout sa inyong lahat dyan, sa inyong gamutan dyan. Ingat kayo palagi at sa pang-araw-araw nyo.
So, yun mga lods, ano. Yung mga gamit natin dito, napaka quality. Yun ang may pagmamalaki ko, yung gawa ko. Quality, unique. No, halos talagang hindi nyo makikita sa iba, yung gawa namin. Kung may pagkakapareha man, syempre ginagaya nila yung style. Yung style lang ang ginagaya nila. Yes, just Dado di Patulan. So, ginagaya nila yung style, pero magkakaiba pa rin kami ng ginamit na salita. So, yun. No? So, kung may nakikita kayong halos ganun yung itsura, pero hindi magkakapareho ang nakasulat doon. At magkakaiba ng karga. No? Masasabi ko na very unique yung mga gamit natin dito, maging sa medalyon. Sarili nating kasa at sarili nating gawa na makikita sa libro. No, sa libro na mga kalimlihiman na karunungan. Kaya kung mapapansin niyo may malaking kaibahan ng gawa natin. Then sa materyales na ginamit, kagaya ng kampana at kalis, so doon nagiging pricey. Kaya kung naghahanap kayo ng mga mura, yung standard lang yung bilhin ninyo, yung gawa lang sa tanso. Pero pag sinabing gawa sa kalis at kampana, alam nyo na talagang yung mga materialis dyan na ginamit, mahal talaga. Binibili pa natin sa antikan, pinaglumaan ng simbahan. No? Hindi po hindi same ang presyo. Kung gusto niyo maghanap ng mura, meron sa Lazada, meron sa Quiapo. So dito sa amin walang pilitan. No, yun lang ang masasabi ko. Kung nakikita niyo yung pricey, kasi unang-una sa materialis malaki ang pagkakaiba. No, so yun lang. Parang last time po sa FB po may nakita ako sir na Yahweh bracelet po sa Banahaw. Anting-anting po. Kung may nakita kayong ganun, siguro magkaiba pa rin. Unang-una sa dasal tsaka sa pagkakasa. Magkakaiba. Kasi sa akin ang Yahweh bracelet ko yung ganito. Iba yung pambuhay dito eh. Kasi dito sa akin ang diferensya sa gawa ng iba. Yung sa akin papakainin ko to ng dasal na magmula dun sa kasako. Kung maaring nakita nila, ginaya lang nila, ganito. So, wala namang problema dun eh. Kasi wala namang original talaga na sa atin pagdating sa lihim na karunungan. Yung ibang mga nag-aaway-away na ganito, so bahala sila dyan. Yung iba naman namimirata, kaya hindi maiwasan din na nagkakaroon ng pag-aaway-away. Pero tandaan ninyo, yung pagkakarga dyan, nung mismong gumawa dyan, ay hindi yun napipirata. Kasi yung kapamamaraanan nun, hindi nagagaya. Magkakaiba-iba tayo ng pamamaraan. Kaya gayahin man nila yan, magagaya nila dyan yung siguro, yung imahe, yung estilo, pero yung ikinarga mo dyan, minsan sa pagkain, hindi naman nila nagagaya. Bakit pag tinanong mo sila, ba't ito, Commander, walang pagkain yung nabili ko? Hindi ko alam. Baka ginaya lang nila, pero hindi naman nila magagaya kung ano yung pinapakain natin dyan. Diba? So, ganun yun mga idol. Halata pa po ang pagod ninyo sa aura nyo po at pananalita. Ngayon halata po yung pagod na pahinga din minsan. Salamat kay Francisco Hanley. So, okay naman. Nasobrahan lang siguro ako sa tulog tsaka sa pahinga. Kasi nga po ilang araw, 3 days po ako nagpahinga. Natulog na lang ako kasi wala naman po. Hindi naman tayo makapag-live dahil itong topak na PLDT na to. Kagabi lang kami alas 9 inanuhan ng wifi. Binalikan ng wifi. Alas 3 days bago inayos yung wifi namin. So wala tayong ibang magagawa dahil naka-data lang ako. Yung in-upload ko nga po na video, umaga ko in-upload. Tapos hapon na siya na i-post. Ibig sabihin, ganun kahaba pagka Sanay lang po siguro ako na maaliwalas. Siguro, kasi, pero hindi naman ako pagod. Sobra sa tulog. Kaya nga, panayang hawak ko sa bato ko, nangalay ako sa unan. Maghapon yan. Tulog, pahinga. Kasi linggo, may lakad na naman kami. So, sa Biyernes dito, gamutan, bago umalis. At yung order ko po sa inyo, Yahweh bracelet, kailan kaya dadating dito sa amin? Almost 2 weeks kasi. So, iyan ay tanong mo kay Mrs. kung kailan darating Darren Goliath. Kasi pagdating sa pagpapadala, kahapon nagpadala siya. Noong nakaraan, hindi kami nakapagpadala. At tandaan natin mga lods, kung
meron kaming healing mission, madedelay talaga. Kagaya niya, nasa Bicol kami. So, ilang araw kami sa Bicol. Yan, matatagalan. Then, pagdating naman namin dito, kaya hindi yan naipadala kaagad, kasi, alam niyo po ba na sa JNT, nag-i-encode pa. Kailangan natin ng internet. So, ini-encode po yan bago ipadala sa JNT. Sa mga nagpapadala dyan, alam nila yan. Pag sa JNT sila. Pag sa LBC, wala nang encode. So, sa amin, JNT, kami nagpapadala, i-encode. Eh, walang wifi. Paano ka mag-i-encode? 3 days walang encode. Pero kahapon, naganap si Mrs. ng malakas ang signal, kung saan nagsusuot, para makapagpadala. So, ginawa niya, nung nasa Quiapo na siya, malakas kasi signal sa Maynila. Kaya dun siya nagpadala. So, nagpadala si Mrs. sa Quiapo. Dun na siya nag-encode. Kaya halos ang tagal ni Mrs. makauwi. So, iyon. Pagdating sa mga ganung bagay, safety naman yung gamit ninyo. Hindi naman kayo na-scam o nagkamali ng kinuhaan ng gamit. Natagalan lang yan dahil nagkaroon din ng aberya. So, iyan lang ang kagandahan lang sa inyo. Marunong din kayo maghintay at hindi kayo katulad ng iba na popost ka pa, sisiraan ka pa, di ba? So, kasi alam naman nila na legit talaga. Kaya lang natatagalan kung minsan napakarami ng order. Kita nyo ba kada gawa dito ng bracelet? Hindi na kinakaya ng mag-uukit natin dito. Ipinapagawa ko pa yan sa Banahaw, kila kuya, kaibigan natin doon. So hindi kaya ni Jay yung volume ng gawa dito. Napakaraming gawa, ang dami nakapila. Kasi si Jay tumatanggap na ng ukit sa labas. No, yung hindi ko pa gawa. Kasi sabi ko sa kanya, Jay, hindi naman pwedeng akuin ko yung kakayanan mo. So, hayaan mo pakinabangan ng ibang tao. So, kung merong gustong magpa-ukit ng mga medalyon, hanapin nyo lang yung ukit spiritual. Yung ukit spiritual, type nyo lang yun, hanapin nyo kung may papagawa kayo medalyon, panggilit, pang-ipit, cross, o ano man yan, magawa sa dignum. Pwede kayo magpagawa kay Jay. Kasi hindi ko ginigipit yung mga yun. Kung may ginagawa sila rito na may nagpagawa sa kanila sa labas, okay lang yun. Kasi gusto kong kumita din sila. Hindi puro ako lang. Sabi ni Darren Goliath, salamat sa tugon, idol, naintindihan ko po. So lahat ng bagay kasi idol na pag-uusapan yan. Hindi na ako sa init ng ulo, kailangan makipag-away. So tumatawag lang tayo ng negatibo kapag ganyan. Meron lang talaga taong mapilit at excited. Halimbawa, mayroon silang order. May order sila, hindi makapaghintay, gusto nila makamit kaagad nila yung order nila. Kahit napaliwanagan yun, hindi natin mapaliwanagan. So may mga ganun tao at sanay na kami doon. Alam namin kung paano namin i-handle yun, paano namin paliliwanagan. So, iyon. Commander, ilang taon ho ba ang pwedeng magkamit ng mga agimat o mutya? Wala naman sa taon yan eh. Nasa kasanayan yan. Kung bata ka pa o matanda ka na, depende sa'yo kung kailan ka magtatangan. Ang katanungan dyan, kung handa ka na ba? Handa na ba yung sarili mo? Tanungin mo yung sarili mo kung handa ka ng magtangan ng anting-anting at kagamitan. Kasi ang pagtatangan ng anting-anting, mutyaman yan o medalyon o ano man yan, yung tangan mo. Kailangan ihanda mo yung sarili mo. Kasi may mga responsibilidad dyan. Kung handa ka na ba sa responsibilidad, kahit anong taon, hindi taon ang tinatanong dyan, yung sarili natin. Kung handa ka na. Kung handa ka na, edi go, sige. Diba? So, Christina May Serrano, Commander, pwede po ba sa inyo magpakonsagra ng gamit na medalyon po? Pwede. Padala mo rito yan, gusto mo. Ikaw na mismo magdala nito niya, kukonsagra natin. Pero hindi ibig sabihin, pag pinadala mo, yun na yun. Kasi nagkukonsagra kami gabi, alas 9. Pag dinala mo yan dito, Biyernes kami nagkukonsagra. Pwede mong balikan dito yung gamit mo after makonsagra. Ang pagkukonsagra kasi, yung totoo lang hindi yan, may mga gamit kasi, iba po yung pagkakarga. Yung pagkakarga, ura-urada yan. Pwedeng paghawak kong ganyan. Babasahan ko ng orasyon. Kakargahan ko. Ganon. Pero pagka sinabing konsagrasyon, mga idol, may panahon, may oras yan. No? Dapat alam nyo yun. Iba yung konsagrasyon. Pag konsagrasyon, sagradong ginagawa yun. May tamang araw at may tamang oras at panahon.
So wala pong kalokohan lang yung ginagawa ng iba ko. Konsagrahan ko. Gaganyan, hawakan. Sa Quiapo, may nakikita ako namimili ng mga orasyon. Tapos, namimili ng mga medalyon. May nakilala siya na customer. Ay, ikaw pala si ganyan, si ganito. Pakonsagrahan ko nga yung gamit ko. Hinawakan lang. Bla 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 bla. Oh yan, konsagrado na yan. So hindi ganun yan mga idol. Tandaan ninyo na mga sinungaling yun. Walang ganun. Tandaan natin, alam niyan ng mga antingero. Pinaglalaanan niya ng pagod, ng oras, ng panahon, ng kaalaman. No? Yun yung tanging masasabi natin doon pagdating dyan. So may siraulo dito. Anong masasabi ninyo? Angelo Miguel M. Tamyaw. So siya yung nagsabi, totoo ba yan? Huwag kayong maniwala. O huwag daw kayong maniwala mga lods. Sabi ni Angelo Miguel M. Tamyaw. So anong masasabi niyo dyan? Huwag daw kayong maniwala. So yun. Sa pagkakonsagra, nilalagyan natin yan tamang panahon, oras, pinaglalaanan yan. Ganun ang pagkokonsagra. So, at sa'yo naman, Angelo Miguel M. Tamyaw, shoutout sa'yo. Walang namilit sa'yo na manood ka rito. Walang namilit sa'yo na maniwala ka dito. Diba? Kung hindi ka naniniwala sa ganitong uri ng pag-uusap sa espiritual, ang tawag sa'yo dito, sampid na sungaw. So kung wala kang paniniwala, umalis ka rito. Pinilit ka bang manood? Tapos ngayon, nagko-comment ka dyan. Totoo ba yan? Huwag kayong maniwala. So bakit naman sila hindi maniniwala? Bigyan mo nga kami ng isang magandang dahilan para hindi maniwala yung mga viewers ko. Kung ikaw, lihis yung paniniwala mo rito, huwag ka rito. Hindi naman kita binayaran. Hindi naman kita inimbita na manood dito. Bakit nandito ka kung di ka naniniwala? Diba? Ngayon, kung may problema ka, problemahin mo mag-isa. Huwag ka mandamay. Dahil yung mga nanonood dito, yung mga naniniwala lang sa akin. Ngayon, kung di ka naniniwala at wala kang paniniwala sa ganito, i-skip ka na. Ganyan ang mga basher commander, sabi ni John Hernandez. So, di ba? Tawag sa iyo ay basher. Ganyan talaga. Pag sinabing basher, yan yung mga taong basyera ang ulo. Kasi alam naman nilang hindi sila naniniwala, nandito pa sila. Diba? So, out ka na dito. Baka ikaw ay lapain ang buhay dito ng mga maraming warriors dito na nakikipag-away sa mga ganyan. Francis Sanli, yung medalyon ko po na San Miguel at pangkabuhayan na galing kay Lods. Kaya ingat na ingat ko dahil yung nagkaroon ng kwento bago ko nakuha. Sobrang busy that time sila Lods at Ma'am Song. Tapos nawala pa yung notebook ni Ma'am Song at yung resibo ng JNT. Hindi po dumating sa akin yung padala. Nagpadala ulit si Ma'am Song. Hindi naman nila kasalanan kung bakit hindi dumating sa akin. Pero nagulat na lang ako. Pinadalhan ulit ako. Sobrang bait po niya nila Lods. So, kasalanan man namin o hindi, pag hindi dumating yung order ninyo, hindi nyo rin naman kasalanan din na hindi dumating sa inyo eh. Actually, hindi man namin kasalanan, kailangan namin palitan. Kasi yung tiwalang tinatawag, di ba? Kung hindi man dumating yan, kahit na malaki yung gastos na ginastos namin dyan sa pagpapagawa niyan, importante yung tiwala, tsaka yung may pagkalob namin yung kasiyahan na nararamdaman ninyo. Unang-una, wala naman kayong kinalaman dun kung nawala ng rider, hindi man dumating yung order ninyo, at ang isa pa, ang usapan dyan, ginastosan nyo. Kaya kailangan na palitan namin. Responsibilidad namin yun. No, Lods, kaya dyan sa paliwanag mo, no, na dumating pa rin sa'yo yung deserve mo na dumating yung gamit mo. Kasi unang-una, binayaran mo yan eh. Diba? Yung tiwala, yun yung mahirap masira. Paano pa sa'yo kukuha ulit ng gamit yan? Alam nyo sa iba kung nangyayari yan, mga ganyang problema, labas kami dun. Kung ayaw nilang palitan, may katwiran din sila. Hindi naman sila ang nagwala. Pero sa amin, katwiran namin, kasi yung tao umaasa
na magkaroon ng gamit sa amin, kailangan bigay pa rin namin. Salamat Idol, maliwanag na paliwanag na nakakapagbukas ng kamalayan, maayos na pagpapaliwanag, nawa balang araw makakuha din ako sa ng gamit. So, mangyayari sa ngayon lang siguro yung iba di ba hindi nakakakuha ka agad. Hindi naman, kasi may mga pinaglalaan kayo ng mga pera nyo, ng budget nyo, may pamilya kayo, may mga gastusin kayo, kaya ganun lang, magtabi-tabi lang kayo kahit paano, di ba? Hanggang sa mabuo nyo yan at makakuha na. Balang araw. Parang espesyal na araw po ang pagpukonsagra o katanging-tanging araw, oras na panahon po. Hindi naman, merong talagang araw na nakalaan para sa pagkukonsagra. Huwag mong pansin yung pinuputol lang yung paliwanag mo, sabi ni Chilmansi. Talagang hindi natin papansinin yan, palang yan. Yung mga basyera ulo na yan. Oy, may tanga hindi naniniwala, ba't nandito ka? Ano ka, nabili ng burger sa hardware? Yan sabi ko, nagpapansin ka, pinansin ka na. Kita mo? Tanga ka daw. Ba't ka nga pala bumibili ng burger sa hardware? Diba? Sabi sa'yo, pagka napansin ka niya mga yan, talagang gagawin kang pulutan dito. Alam mo ba dito, yung mga basher, ang nababash. Totoo yan. Ang nababash dito kadalasan yung mga basher. Ikawawa ka sa mga nanonood dito. Kasi dito ipon. Ang karaniwan dito hindi naniniwala, nag-i-skip. Minsan sabi, utos ko yun. Pag hindi naniniwala, i-block nyo ako. Para hindi nyo na ako makita sa notification ninyo. Hindi nyo na napapanood. Diba? Nagkakaroon lang ng silbing away. O kaya maiinis lang kayo. Kaya sinasabi ko, kung di kayo naniniwala, skip na lang kayo rito. Tignan mo. Bugbugin ka talaga dito. Sabi ni Alexander C. Walang alam, Commander. Commander, mamaya po may PM ho ako. Baka po pwede ho pabasa mamaya, Commander. May tatanong lang ho ako. Okay, sige, Janine Hernandez. Okay lang, basahin natin mamaya. Alexander D. Cap Montejo. Shoutout sa iyo. Hello po, Lods, from Butuan City. Shoutout sa inyo lahat dyan na mga taga Butuan City. At shoutout na rin sa iyo, Alexander D. Cap Montejo. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ingat kayo palagi. Nasaan sila Esmas at SRD at Tetragrammaton Vlog? Mga bro, may gigilitan na pasok. Yan, nalagot ka. Pagtitripan kanyang mga yan. Sila, bihira may mga ginagawa sila Esmas Si Esmas kasi, minsan na-meet ko, nagdi-deliver siya ng mineral. Laging busy yun. At po muna ako, Commander. God bless po sa iyo. At sa lahat, sabi ni Evan Xiao dyan. Ba't pinasok to? Pinano mo na kay Jian? Hindi, pinapahanapan ko ng ganito kalaki kasi gusto kong may mga kasi dyan. Buksan mo nga. Dulas ng kamay ko Ayun. Baka ikaw, makahanap ka ng ganito kalaki. Ikaw nga magbukas. Mali pa natin pagkakapasok. Ito, nagpapahanap ako ng ganito. Ganito kalaki kasi yung isa maliit, yung isa naman sobrang laki. So yung ganito pinapahanap ko, ditres. Kasi may kakasa ako na bao na walang mata. Andiyan na ba si Malalaki yung hardware niya. Hindi, yung gumagawa sa baba. Michael? Nag-update siya. Si alas 2 na kasi wala pa yun. Nakatulog Nag-update na lang siya. So, ayun mga idol dito, gumagawa rin kami ng mga baon na walang mata. Tsaka, legit yan na baon na walang mata. Papakita ko naman sa inyo sa live, tsaka sa paano namin biyakin. Kasi yung iba gumagawa baon na walang mata. Puwit sa puwit lang, sasabihin, walang mata. Kawawa naman yung nakakabili. So dito, para makita nyo legit talaga, papakita natin bago natin biyakin. Commander, ask ko lang po, may nakuha po akong gamit sa inyo. Paano po pag
nakaligtaan dasalan isang araw, uulit po ba? Siyempre, kaya nga po debosyon eh. Uulit ka talaga, ganun talaga yan. Responsibilidad yan eh. Bungo, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi sa'yo. Oy Bungo, sa mahal na araw, sana pumunta ka ah. Sasakaling kita pag di ka pumunta. Wala ka naman pasok niyan eh. Mahal na araw, inom ka yata ng inom ng alak. Yan yung babaeng malakas uminom. Commander, may PM po ako sa'yo. Maaari po bang mabasa yon? Sige, John Hernandez. Ngayon, hindi ko pwedeng basahin ngayon kasi nandito tayo sa live. Marjorie Ferrer, mapagpalang hapon po, idol. God bless po. Mapagpalang hapon din sa'yo. Shoutout sa'yo, Marjorie Ferrer. Then kay Janel Sangkopan de Los Santos. Hello po. Hello din po sa iyo. Shoutout from Cavite. Shoutout kay Janela Sangkopan de Los Santos. Shoutout sa inyo dyan sa Cavite. No, pagpalang hapon. J. Jill Villarreal, mapagpalang hapon, Commander. Mapagpalang hapon din sa iyo. Mauro Palding, shoutout sa iyo, mapagpalang hapon. Shoutout sa inyo lahat. Romel ng Balesteros, shoutout sa iyo from Cagayan, Bali. Shoutout sa lahat ng mga kailokonuhan dyan. Cagayan, ano yan, di ba? Mga kailokonuhan, mga lakay. Shoutout sa inyo dyan. Sa lahat ng mga lakay. Kung hindi ka naniniwala, umalis ka dito. Wala kaming kailangang ipaliwanag sa'yo. At patunayan, doon ka kay OC. Mga may good. Nangaaway ka na dyan ah. Adrian Mark, Talaman, Malan. Maayong hapon. Ayun, Adrian Mark, Talaman, Malan. Mapagpalang hapon din sa'yo. Shoutout sa'yo. Ronald Romero, shoutout. Mapagpalang hapon kay Jefferson Riglos Kuyugan, shoutout sa'yo. At sa lahat, shoutout po sa inyo. Salamat sa 57 viewers at doon sa nag-send sa atin ng 11 star sa atin ngayon. So yun, malaking tulong po yun mga lods kasi meron kaming tinatawag na weekly, ano ba tawag doon, Hal? Weekly challenge. So may weekly challenge kasi sa Facebook. Yung mga star na yun, doon napupunta. So napupunta doon sa challenge namin. Then nagkakaroon din kami ng mga earnings. So malaking bagay po yan. Yung mga inaano nyo po. Yung mga sinesend nyo po na star sa amin. Malaking bagay po yan, no? Hindi po isang patatawag natin na piso, sentimo, kahit na star yan. Nakakabuo po ng challenge yan. Kaya maraming salamat sa inyo sa nagsisend sa atin ng star. Nakakatulong na malaking bahagi sa mga live natin, sa mga content natin. So kay Clopi, Rosenas, magandang hapon sa iyo. So hindi na tayo magtagal mga lods dahil may lakad din akong pupuntahan. So may taong gustong kumausap sa akin at napaka importante ng pag-uusapan namin. Adrian Mark, Talaman, Malan. Oh, lagi kong nakakalimutan talaga na ano. Ayun mga idol, ano. Bukod sa sina-shoutout natin dito, yung pangalan ng mga manggagamot, no, sinasabi natin yung mga ano nila, kung taga saan sila. So ayun, hindi lang ganun. Kung kayo ay manggagamot kung saan mang lugar kayo, hindi ho kami kaaway. Hindi ho kami ka-rebal sa inyong panggagamutan. Unang-una, hindi naman dapat talaga kami magtawagan. Hindi nyo dapat ituring na kaaway, karibal o o anuman ang isang manggagamot. Alam nyo po ba na ang isang manggagamot ay kaagapay ninyo o katulong ninyo para maubos yung mga gawaing kulam, kakampi nyo yan eh. So dito, kung kayo ay isang manggagamot, sabihin nyo kung kayo manggagamot saan para may shoutout. Kasi hindi ko naman alam kung mga taga saan kayo lahat. So meron lang talaga ng mga nakikilala natin katulad niyan, nila Kram, the Divine Healer. So si Kram Divine Healer ay nakilala na natin ng personal sa isang imbitasyon bilang kumpare ko sa Binyagan. So nakilala natin personal yung mga ganun. Kung hindi ko kayo kakilala, pwede nyo sabihin. Hindi ko kayo kaaway, hindi ko kayo kaagaw sa pasyente. No? Mas mainam na sabihin ninyo kung manggagamot kayo, masabi natin
mairekomenda ko kung taga saan kayong lugar. Hindi kasi ganun eh. Tandaan ninyo mga idol, sa isang manggagamot, kung kayo ay tunay na manggagamot, hindi nyo isipin na kaagawan o kaaway ang isang manggagamot sapagkat may kanya-kanyang tiwala ang mga pasyente natin. Kung nagtitiwala sa akin yan at kilala niya isang manggagamot, di naman siya tiwala doon, hindi magpapagamot yan doon. No? Kaya hindi yan agawan. Kung kanino yan naniniwala, kung kanino yan hiyang, kung kanino siya gumaling, yun yung pagkakatiwalaan yan. Kaya huwag kayong mahiya kung sasabihin nyo yung mga pangalan ninyo dito, sabihin natin kung anong lugar kayo. Mas makakatulong yun eh. Kaysa naman sa taga-Cagayan siya, taga-Ilocos siya, pupunta pa sa akin para magpagamot. Eh kung kayo manggagamot yun sa lugar ninyo, pwede natin sabihin dito, oh, ito, manggagamot sa ganitong lugar, o mas malapit, pwede kang gamutin. Di ba? Mas nakakatulong yun. Kaysa naman sa papuntahin ko pa rito, gagastos pa ng pamasahe. So yun, sa mga hindi nga po pala nakakilala pa, o hindi pa gaanong kilala, ito ay sa kumpare din natin, mapagkakatiwalaan din natin to. At kilala nyo naman talaga. Kilala din si Kram, the Divine Healer, sa larangan ng combat, spiritual at gamutan. Isa rin sa mga manggagamot yan, mga yan. Si Adrian Mark Talaman, na isa rin kumpare natin sa binyagan, sa spiritual. So, kung kayo ay malapit lang sa parte ng Taytay Rizal, so yan, taga Taytay Rizal, pwede po kayo magpagamot yan sa mga may bali, lalo na ano nyo, parang sa akin, may kanya-kanyang specialty. Kung sa akin, so nakikita nyo, sa barang, sa kulam, doon talaga ako talagang tutok. No, lalo na yung pinalaki yung tiyan. Diba, nakikita nyo, lahat ng ginamot natin na pinalaki yung tiyan, talagang proven na ito ay napapalit natin. Pag, di ba sinabi ko sa video, 3 days, nung nasa Bicol ako, so yun, ang balita, mga idol, lumiit na yung tiyan. So, humihingi ako ng video, feedback dun sa aking ginamot. Hihingi ako ng feedback. Dun, yung lumabas yung elemento dito sa mata. Pinost natin, hingi tayo ng feedback. Totoo yun, pag sinabi kong 3 days, lilitan tiyan mo. Alam ko tansyado ko kung kailan ko mapapalitan tiyan yan. Kung ilang araw bago yan lumiit. So, tayo, specialty natin sa mga pinalaki yan tiyan, sa mga binarang, si Kram the Divine Healer, ang specialty nito sa mga hilot, sa mga dislocated na buto. Kasi, pinapanood ko rin yung mga video nito. Kasi alam nyo ba, na meron kami mga kasanayan na wala sa amin na nasa ibang manggagamot. At meron din wala sa ibang manggagamot na nasa amin. Yung kasi specialty na binigay sa amin. Kaya yun, nagkakaroon din tayo ng kinabibiliban. Kaya bago man yan sa spiritual o matagal na sa spiritual, kinabibiliban din natin sila. Kasi wala tayo nun eh. Kaya yun ang masasabi natin na special sa kanila. Ito, si Kram the Divine Healer, ang talagang ano nito sa mga buto. Yung sa mga buto na dislocated, yung mga talagang, yung iba, mga inborn na papagamot siya. Kasi may mga kwento rin na bahagi na nakakarating din sa amin na talagang ginagamot siya, gumagaling din. At alam naman natin na merong gumagaling at merong hindi. Sa akin din naman ganun eh. Hindi kasi po kami Diyos. Kami ay alipin ng Diyos. Kumbaga, daluyan ng kapangyarihan. Siya rin ang may kagustuhan kung gagaling o hindi. Kaya huwag kayong malungkot. Kung halimbawa hindi man kayo gumaling sa ganitong manggagamot o sa akin, pwede kayong lumipat sa iba. Choice nyo yun eh. Diba? So, yun. Sa mga ganyang uri ng gamutan, albularyo din siya. Combat healer din siya. Katulad din sa amin, nagpapasampa. Pero yun yung pinaka-specialty niya. So, sa parting Taytay, yan yung hanapin ninyo. So, kung may mga nanonood dito, kung saan man lupalop, na lugar kayo dito sa Pilipinas, paliwanag nyo kung nasan kayo para matulungan namin kayo sa dami ng nanonood sa atin, mga viewers natin. Kasi hindi lang itong nakikita nyo. Kung nakikita nyo, 55. Labas-pasok po kasi ang viewers. Kaya lang ang nakikita natin. Ibig sabihin yan yung active. No? Yung mga manonood pa kapag ka-offline na, mapapanood nila to. So malalaman nila kung taga saan kayo, kung saan sila pwedeng lumapit. Yun lang kasi ang maitutulong ko. Yung buksan yung pintuan ng spiritual papunta sa inyo. Baka meron dyan ng mga halimbawa, taga-lugar pa lang ninyo, ba't papupunta pa dito? Gagastos pa ng pamasahe at gasolina. So, ganun po talaga ang spiritual. Kailangan din kasi na rekomendasyon, pagkakaisa, at tiwala. No? Hindi ako nanghihinayang kung yung pasyente na pinapunta ko dun sa isang manggagamot, hindi gumaling. Meron din naman kasi yung pasyente na hindi rin naman gumagaling sa akin.
'Diba? Hindi ko kasalanan yun. Kasi hindi po ako Diyos. Unang-una, walang perpektong manggagamot na lahat ng nagpagamot sa kanya ay napapagaling niya. Wala pong ganun. No? Meron din gumagaling. Pero kalimitan, napapagaling yan. Nagkakataon lang naman talaga. Siguro kung meron man 10:1, no, siyam yung napagaling mo, isa yung hindi. Kalimitan yun. Karaniwan sa mga manggagamot. Kay Charwin Julius Giona, shoutout sa'yo, mapagpalang hapon. Diosdado G. Patulan, tama yon. Ako nga, taga Bagong Silang ako, Kuya, Caloocan City. So yun, si Diosdado, taga Caloocan, isa rin manggagamot. No, sa mga taga Caloocan na gusto magpagamot, pwede kayong pumunta dyan. So, iyon. Gonzaga Christian, mapagpalang hapon, shoutout sa'yo. Art Nope, tama po kayo bro. Sabi ni Art Nope. Shoutout kay Art Nope. Marlon Cores, magandang hapon po, Commander Leon. Gusto ko po magpaturo ng pagka-albularyo. Hindi ganun kadali yun. Salamat tol, sabi ni paring Kram, Divine Healer, o si Adrian Mark Talaman Malan. So yun, shoutout sa'yo bro. Ingat kayo dyan sa Taytay, sa inyong gamutan. God bless sa inyo, sa inyong pamilya, at sa iyong may bahay. Kailan ba manggagamot o kailangan ba na ang manggagamot open ang third eye? Kalukuhan yun, Brad. Bruno Pamor. Kasi unang-una, hindi namin kailangan, may gabay tayo. Pwede nating utusan yun, yung gabay natin. Pwede nating sabihin na ano yung sumampa. Ano yung ano dito. Hindi lahat ng manggagamot bukas ang third eye. Hindi naman lahat biniyayaan ng third eye. Ako nga nung bata ako, bukas ang third eye ko. Nung lumaki ako, nagsara yung third eye ko. So, kailan lang nabukas ulit nung talagang nag-focus na ako sa panggagamot. 'Di ba? So, ayun, inaral ko yung pagsasara at pagbubukas para, kasi alam nyo, kung yung totoong may third eye talaga, laging sumasakit ang ulo. Laging, tsaka alam nyo ba, huwag nyong hangarin na mabukas din ang third eyes, lalo na sa iba. Kasi, daan ng spiritual yan eh. Kapag bukas ang third eye ninyo, diyan kayo papasukin. No? May poder pondo bakod nga kayo eh. Bukas na bukas yung spiritual, no? Alangang hindi ka dukwangan yan mga yan. Kaya napakahirap din ng may third eye kasi nagkakaroon ng butas para pasukin ka. Ken Pachi, shoutout sa mga pagpalang hapon. Hindi ko sinasabing lahat ng bukas ng third eye pinapasok ka. Kaya nga kami may tinatawag na selyong spiritual. Malalim kasi yung spiritual, mahirap ipaliwanag mga idol. No, tsaka huwag kayong magmadali, unti-untiin ninyo. Sa spiritual kasi meron tayong tinatawag na mga harang. Kahit bukas yung third eye mo, kung may selyo ka na ginagamit para hindi pasukin yung noo mo, gamitin nilang daanan, magagawa mo yun. Nasa proseso. Nasa tagal din ng panahon bago mo matutunan lahat. Sa ngayon, kung ano man yung meron kayo, pagyamanin ninyo, palaguin ninyo, gawin yung kasanayan, isapamuhay ninyo, at mahalin yung spiritual. Higit sa lahat. Lalo na yung pagtitiwala sa amang kaitastasan. Doon kasi nanggagaling ang lahat. No, siya yung pinakapundasyon ng kapangyarihan bago ipagkalob sa inyo yan. Maging sa kaalaman. So, ganun lang. Tiyaga lang. Huwag tayong maging abusado sa sarili natin. Huwag tayong magmadali. Magmamataas kagad. Huwag ganun. Kasi marami tayong mga bagay na aaralin pa. Dapat pang matutunan. Lalo na yung mga bagay na sikreto sa spiritual. Nakakapahamak yung pagmamadali. Eric Tabon. Muli puso pong nagpapasalamat sa inyong karunungan, Commander. Ang bawat salita niyo po ay tumatagos sa puso na nagbibigay inspirasyon. Nawa patuloy kayong pagpalain hanggang sa muli. So pinangangatawanan ko lang kasi yung titulo. Kasi nakikita ninyo dito sa Facebook ko is Inspiring Content Creator. Anong gagawin natin dito? Mga away ng mga away. So inspiring ka pa ba? So ibig sabihin, Inspiring Content Creator, gumagawa ka ng inspirasyon sa tao na makalbuluhan sa content na nakasanayan ko at ginagawa ko. So spiritual ang content ko. So ito ay inspirasyon sa mga taong nag-aaral ng spiritual. Kaya ganito po tayo dito. Kaya kung may makukulit kita nyo, di ko na inaaway. Natawanan ko na lang. Kasi unang-una hindi nababagay sa isang inspiring content creator yung masyado kang magulo, magaslaw, matapang ka sa spiritual. Hindi So, kailangan ko ano yung titulo, yun ka rin. 'Di ba? Kasi yung pagdi-deliver, kailangan maintindihan ng tao. Kasi ang mensahe mga idol ko, minsan mga tao na late.
No, loading, ika nga, hindi kaagad nila naintindihan. Kaya hinihimay-himay. At kailangan tagalugin natin ng maayos, ng mababaw. Hindi na natin kailangan gamitan ng focus-focus o kuro-kuro. Kailangan direct to the point na naiintindihan kagad ng tao para hindi na paulit-ulit, hindi na tatanong ulit. 'Di ba? Mas mainam na naiintindihan nila para isang bitawan lang. Commander Leon, poder din po ba ang ama namin o paternoster saka yung Salmo 91? Ang tanging masasagot ko sa ama namin o paternoster, ito po ay hindi poder o pondo. Sinungaling yung mga taong nagsasabi na ito ay pwedeng gamitin poder at pondo. Hindi po totoo yun. Walang kapamilinan sa ano doon. Ang credo o sumasampalataya, paternoster, ama namin sa Tagalog, Gloria at Aba Ginoong Maria, no, Ave Maria o Gloria Patri, ito po ay mga alay na panalangin panimula. Panimula na alay na panalangin. Kanino mo ialay? Sa Diyos. Hindi po ito poder, pondo, bakod o anuman. Tandaan ninyo, sinungaling yun yung mga tao nagsasabi ng ganun, ililigaw kayo niyan. Kapag inasahan mo yun, mamaya binira ka ng kulam dyan, ginawa mong pondo o poder yung ama namin, tinablang ka. Sinong kawawa? Kayo. Kasi sinasabi ko yung totoo dito. Kasi kung sasakyan ko yung mga kasinungalingan nitong mga makukulit na yun nga, sinasabi natin, kailangan nakapulot lang ng igusto, mga master na, mali naman yung mga tinuturo. Kaya dapat yung mga ganitong klase ng mga video o ganitong mga content is sinihimay-himay din ng mga nasa spiritual. Kasi ikapapahamak ng pupulot eh. Kung mali yung pupulutin yun, yung mali yung ituturo ko, sino bang mapapahamak? Kayo. Kaya kayo ang dapat mamili. Kung kanino kayo dapat maniwala, magtiwala, kasi choice nyo yan eh. Diba? Hindi yung nakakita kayo, post ng orasyon, post ng mga ganito, kakaiba, na sinasabi, pinaniwalaan nyo na, ikaw mali. Sino mapapahamak? Kayo. So, kaya kailangan naghihimay-himay kayo dyan. At totoo yan, mahusay na nagtatanong kayo. No? So, yun lang masasabi ko. J. Martin Asuncion, mapagpalang hapon, shoutout din sa'yo, idol. Jesse Dolingon, magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo. Mapagpalang gabi, Commander Leon. Sam Iglesias. Ayun, gabi na nga yata. 6:11 na. So, yung shoutout sa inyo. Mapagpalang gabi sa inyo. Hello from Dasmariñas, Cavite. Magmula kay Jelina Ilagan Dignadice. Shoutout sa inyo po dyan, ma'am. Mapagpalang gabi. So, ayun, hindi na tayo magtatagal, mga idol. Dapat kanina pa po tayo, So, kanina pa sana tayo mag-out, kaya lang napahaba. Commander, meron din po ba ang 24 Espiritu Santo? 24 Espiritu Santo? 24 matatanda? O 24 Asyano? Hindi po Espiritu yan. Ark Nope, tama po bro. Kasi ako mula po pagkabata ko, may gabay din ako. Papasalamat ako sa lolo ko kasi kahit papano, may itinuro sa akin, pero gusto kong matutong lubos na totoo lang, Commander bro. So, mas mainam yan. Talagang kailangan natin mag-aral ng mag-aral. Kahit nga ako, nag-aaral pa rin ako eh. Commander, tama lang po ba na magyabang na po porket mataas na ang pinag-aralan? Wala namang mataas na pinag-aralan. Hindi totoo yan, Lods. Tsaka yung mga matataas ang aral, hindi yan nagyayabang. Mga tahimik yan, mga low profile lang yan, mga yan. Yung mga nagyayabang na mga nagmamataas, hindi totoong mataas yan. Tandaan mo, totoo yung sinabi ko sa'yo. Nakapulot lang yan ng mga ilang mga libro sa PDF o saan man, kaya nagyayabang yung mga yan. Pero, yung totoong aral, wala pa sa kanila. Tandaan ninyo, yung mga totoong mga may aral, mas down to earth pa yung mga yan. Yun yung totoo. Kahit tanungin nyo yung mga matatanda o yung mga matatagal na sa spiritual, karaniwan nga, hindi kilala sa social media, pero matataas ang aral. No, hindi porket kilala sa social media, mataas na aral. Hindi porket may Facebook, mataas na aral. Hindi yun. Hindi po yun yung larangan ng spiritual. Tandaan natin, nasa pag-uugali ng tao yan, taas ng aral. Commander Leon, hindi lang po ang pagiging manggagamot ang pinagkaloob sa inyo, kundi ang pagiging mentor po na gagabay
sa amin ng tama. Sabi ni Mark Latinaso. So yun, salamat sa iyo Mark Latinaso, sa iyong tiwala. So yun, di ko na isahin yung inyong mga comment, mga idol. Kailangan magdebosyon ng 49 days. Dapat may guide na marunong kagaya ni Commander Leon bago pumasok sa pagbabasa ng mga orasyon, pag-aaral ng lihim na karunungan. So, yung tama naman si Jess Fernandez, kailangan may guide, pero hindi na kailangan na ako pa yung guide. Kahit sino naman pwedeng mag-guide sa inyo, basta totoo rin at talagang nasa may antas na sa pag-aaral. Yun lang ang masasabi ko. Pero kahit hindi na ako, marami dyan na mag-guide sa inyo. No? So marami rin naman mga magagaling na talaga sa spiritual. Ngayon, kung nakaka-encounter kayo, nagmamagaling lang, mahuhuli nyo naman yan. Makikita nyo kung sino yung talagang may taas ng aral at yung mga nagsisimula pa lang. Marami. At choose nyo kung paano nyo pipiliin at kung sino yung pagkakatiwalaan nyo. Meron na pa sa akin, napasa na litrato na sobrang luma, burado na ang sulat ng mga makailang araw lumabas na lahat na nakasulat, sabi ni Ian Porina. Iyan ay naghimala. So, yun mga idol, thank you very much. Mapagpalang hapon sa inyo. Sabi ko, gaya nga na sinabi ko, may lakad pa ako, may pupuntahan pa ako. At pag maaga-agang makabalik, nawa, magpangipangita pa tayo kung makakapag-live pa. So yan, God bless you more sa inyong mga idol. Ingat kayo palagi. Sa lahat ng mga magpapagamot at mga kukuha ng gamit, so nandito lang kami. Then pwede nyo kaming sa mga magpapagamot, Friday, pwede kayo magpagamot dito. Tapos Saturday, Sunday, and Monday, nasa Batangas kami. Sa mga malapit sa Batangas, pwede kayong doon magpagamot sa amin. Sa San Nicolas, Batangas. So, doon po kami. At sa mga magpapagamot doon, kita-kita na lang tayo doon. Doon naman sa mga kukuha ng gamit, mag-PM lang kayo. At yung ibang mga may katanungan, mamaya babasahin natin yan. So yan, God bless you po sa inyong lahat mga idol. Ingat kayo palagi, naway gabayan kayo, patnubayan, at ingatan ng ating amang katastaasan. At nawa na rin, ay pagkalubang kayo ng maraming biyaya na inyong pangangailangan sa araw-araw. At tugunan ang inyong mga panalangin at kahilingan. Tiwala at paniniwala ang lagi nating kailangan sa nag-iisang Diyos na amang lumikha at amang katastaasan. So yun, ingat palagi mga idol. God bless you more. Sign out na po tayo.